Baog ka! Isang basurang walang silbi! Ang sigaw na pumatay sa aking kaluluwa. Habang nilalamon ng baha ang Maynila, itinapon ako ng sarili kong asawa sa gitna ng unos para palitan ng iba. Pero sa gitna ng kamatayan, isang kamay ang sumagip sa akin. Ang basurang itinapon nyo, babalik bilang reynang tatapos sa inyong kasaysayan. Handa na ba kayong harapin ang paghihiganti ng isang pusong binuo mula sa sining? Makakaya nyo bang tignan ang aking tagumpay habang kayo ay nalulunod sa sarili ninyong kasalanan? Huwag mo nang ituloy ang pagluluto, Maribel. Isang malaking pag-aaksaya lamang ang bawat patak ng pagkaing iyan sa aming kusina, gaya ng pagiging aksaya ng espasyo mo sa bahay na ito. Ang boses ni Doña Imelda ay parang talim ng balisong na humiwa sa katahimikan ng kusina. Bitbit ng matanda ang isang kulay abong sobre. Ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri habang nakatingin sa kanyang menudensya. Si Maribel, na noon ay abala sa pagtitimpla ng paboritong sinigang na hipon ni Ricardo, ay napatigil. Hawak pa niya ang sandok at ang mainit na singaw ng sabaw ay humahalimuyak sa hangin. Ang samyo ng pagmamahal na 3 taon niyang tapat na inihahain. Maingat niyang ibinaba ang sandok, ang kanyang mga kamay na may mga pasong nakuha sa paglilingkod sa pamilyang ito ay nanginginig ng bahagya. Mama, luluto na po ito. Parating na si Ricardo. Alam niyo namang paborito niya ang luto ko kapag umuulan ng malakas sa labas. Malumanay na sagot ni Maribel, pilit ng ngumingiti, kahit pa ang dibdib niya ay nagsisimula ng kumaba. Sa labas, ang hangin ay humahampas na sa mga bintana. Hudyat ng papalapit na hagupit ng bagyo, isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Imelda. Inilapag niya ang sobre sa ibabaw ng marmol na counter, malapit sa mga hiniwang gulay. Iyan na lang ba ang kaya mong ibigay? Pagkain? Maribel, 3 taon na. 3 taon kaming naghintay ng tagapagmana, pero heto ang katotohanan. Binuksan ng matanda ang sobre at inilabas ang isang pirasong papel. Ayon sa pagsusuring ito, baog ka. Isang tuyot na lupain na kailanman ay hindi magbubunga. Sa madaling salita, wala kang silbi sa pamilya Valderrama. Nanigas ang buong katawan ni Maribel. Ang ingay ng ulan sa labas ay tila nawala. Napalitan ng isang nakabibinging ugong sa loob ng kanyang mga tainga. Ang papel na nakalagay sa harap niya ay may selyo ng isang kilalang ospital. Ang mga salitang nakasulat doon ay parang mga itim na uod na kumakain sa kanyang pag-asa. Eksaktong bumukas ang pinto ng kusina at pumasok si Ricardo. Ang kanyang mamahaling Amerikana ay basa ng ulan. Ang kanyang mukha ay madilim at walang bakas ng init. Agad na lumapit si Maribel sa kanya. Ang mga mata ay nagsusumamo. Ricardo, sabihin mong hindi ito totoo. Sabihin mong hindi mo ako itataboy dahil lang dito. Mahal mo ako, di ba? Maghahanap tayo ng ibang paraan. Ang boses ni Maribel ay basag, parang isang basong dahan-dahang nagkakaroon ng lamat. Ngunit hindi tumingin si Ricardo sa kanya. Inayos nito ang kanyang kurbata at tumitig sa kawalan. Sinabi na ni Mama ang lahat, Maribel. Hindi ko kayang isakripisyo ang pangalan ng aming pamilya para sa isang babaeng hindi kayang magbigay ng anak. Nakapagpasya na kami. Ipinahanda ko na ang mga gamit mo sa labas. Ang mga salitang yon ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Ang puso ni Maribel ay parang isang pirasong papel na pinunit-punit at itinapon sa apoy. Ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin hanggang sa huling hininga. Ang lalaking pinagsilbihan niya nang higit pa sa kanyang sarili ay nakatayo sa harap niya na parang isang estranghero. Ngayon daon na, pero Ricardo, signal number 4 ang bagyo sa labas. Gabi na at bahana sa mga kalsada. Saan ako pupunta? Ang kanyang mga luha ay sa wakas ay kumawala. Dumadaloy sa kanyang mga pisngi na dati ay puno ng kulay, ngunit ngayon ay maputla pa sa bangkay. Huwag ka nang magdrama, Maribel.
May pera ka naman sa pitaka mo, di ba? Kasya na yon para sa isang gabi sa mumurahing motel? Ang pangungutya ni Doña Imelda ay muling sumabat. O baka naman gusto mong kaladkarin ka pa ng mga gwardya palabas. Huwag mong dungisan ang sahig namin ng mga luha mo. Lumapit ang dalawang lalaking gwardya sa utos ng matanda. Hinawakan nila si Maribel sa magkabilang braso. Wala siyang nagawa, kundi ang mapatitig kay Ricardo. Umaasang kahit isang sulyap ng habag ay makikita niya. Ngunit tumalikod ang lalaki at nagsimulang humigop ng sinigang na kinalimutan na ni Maribel sa kalan. Ang bawat higop nito ay parang pag-inom sa kanyang dugo. Kinaladkad siya palabas ng mansyon. Nang bumukas ang malaking pinto ng Forbes Park, ang malakas na hangin at malamig na ulan ay agad na sumalubong sa kanyang manipis na katawan. Itinapon ang kanyang maliit na maleta sa putikan. Kasunod ang marahas na pagsasara ng pinto na tila naghihiwalay sa dalawang mundo. Nakatayo si Maribel sa gitna ng dilim. Ang tubig ay hanggang alak-alakan na niya. Ang kidlat ay gumuhit sa langit, pansamantalang nagbibigay ng liwanag sa kanyang nag-iisang figura na nakaluhod sa basang semento. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang dibdib. Sinusubukang pigilan ang pagkawala ng kanyang hininga. Bakit ang pag-ibig na itinayo sa loob ng maraming taon ay kayang gumuho sa loob lamang ng ilang minuto? Saan ba napupunta ang mga pusong itinapon na parang basura sa gitna ng unos, habang ang mga taong nangako ng proteksyon ang siya pang nagtulak sa'yo sa bingit ng kamatayan? Tatasa! Ang dilim ay tila naging isang malapot na likido na unti-unting lumulunod sa huling malay ni Maribel. Ang bawat patak ng ulan ay naramdaman niya bilang mga karayom na tumutusok sa kanyang nanlalamig na balat. Habang ang baha ay patuloy na umaakyat sa kanyang katawan, ang tanging naiisip niya ay ang mukha ni Ricardo, ang mukha ng lalaking hinayaan siyang mamatay sa gitna ng kalsada. Ngunit sa sandaling ang kanyang mga mata ay tuluyan ang bibigay sa kawalan. Isang malakas na liwanag ang bumasag sa kadiliman. Naramdaman niya ang isang pares ng matitigas at mainit na mga braso na bumuhat sa kanya mula sa putikan. Ang huling narinig niya bago ang lahat ay maglaho ay ang isang malalim at baritono na boses. Puno ng awtoridad, ngunit may bahid ng pag-aalala. Huwag kang bibitaw. Hindi pa ito ang huli mong hininga. Nagising si Maribel sa isang silid na hindi pamilyar sa kanya. Ang hangin ay amoy lavender at sandalwood. Isang malaking kaibahan sa amoy ng ulan at estero na huli niyang natandaan. Ang kumot na nakabalot sa kanya ay gawa sa pinakamalambot na seda, at ang init na nagmumula sa fireplace sa gilid ay dahan-dahang nagpapatunaw sa yelo sa kanyang mga buto. Dahan-dahan siyang naupo. Iniinda ang kirot sa kanyang bawat kasukasuan. Sa isang malapad na upuan, sa tapat ng kama, isang lalaki ang nakaupo habang nagbabasa ng isang makapal na libro. Nakasuot ito ng salamin at ang kanyang itim na buhok ay maayos na nakasuklay pabalik. Siya si Lorenzo, isang lalaking ang presensya ay tila bumabalot sa buong silid ng isang uri ng kapangyarihan na hindi nakakatakot, kundi nakakakalma. Gising ka na pala, wika ni Lorenzo, nang hindi inaalis ang tingin sa libro. Isinara niya ito ng dahan-dahan at tumingin kay Maribel. Ang kanyang mga mata ay tila nakakakita hanggang sa kailaliman ng kaluluwa. "You've been asleep for 2 days," ang sabi ng doktor. "Muntik ka nang makuha ng pneumonia. You're lucky, Maribel." Nagulat si Maribel nang marinig ang kanyang pangalan mula sa isang estranghero. "Paano niyo nalaman ang pangalan ko? Sino kayo? Bakit niyo ako tinulungan?" Itinuro ni Lorenzo ang maliit at basang bag ni Maribel na nakalagay sa ibabaw ng mesa. Nasa loob ang ID mo at ang notebook mo. Kinuha ni Lorenzo ang maliit na notebook na punong-puno ng mga guhit at sketsa ng mga luma at sirang kagamitan, pati na rin ang mga detalyadong pag-aaral ng mga kulay. "This caught my attention. Ang paraan ng pagguhit mo.
may kakaibang presisyon. Binubuo mo ang mga bagay na sira na sa isip mo bago mo pa sila iguhit. Napayuko si Maribel, hinahawakan ang kanyang mga kamay na tila naging banyaga na sa kanya. Iyan lang ang tanging bagay na nagpapanatiling buo sa akin sa loob ng 3 taon sa mansyon na yon. Ang pangarap na makapag-ayos ng mga bagay na itinuturing ng basura ng iba. Tumayo si Lorenzo at lumapit sa kanya. Ang bawat hakbang nito sa sahig na gawa sa hardwood ay lumikha ng isang mabigat at matatag na tunog na tila nagpapatibay sa katahimikan ng silid. Inilahad niya ang notebook kay Maribel. Nakita ko kung paano ka itinapon ng mga balderrama, Maribel. Alam ko kung sino sila at alam ko ang halaga ng mga luhang iniwan mo sa labas ng pintuan nila. Ngunit ang nakikita ko rito, itinuro niya ang mga sketsa sa notebook, ay hindi isang basurang walang silbi. Ang nakikita ko ay isang sining na kailangang linisin mula sa mga alikabok ng nakaraan. Tumingin si Maribel sa labas ng malaking bintana. Tumigil na ang ulan, ngunit ang langit ay nananatiling kulay abo. Ang kanyang puso ay tila isang sirang florera na pilit niyang pinagdudugtong, ngunit ang mga lamat ay naroroon pa rin. Wala na akong babalikan, Mr. Lorenzo. Lorenzo Sandoval. Putol nito sa kanya. Umupo siya sa gilid ng kama, hindi masyadong malapit upang hindi mailang si Maribel, ngunit sapat na upang maramdaman nito ang kanyang sinseridad. Maribel, ang mundo ay puno ng mga taong marunong lang sumira. Ngunit kakaunti, ang mga taong may kakayahang bumuo muli. I have a proposal for you. I have a collection of old, damaged masterpieces in Paris. Di mapapantayang sining na nangangailangan ng mga kamay na gaya ng sayo. Natigilan si Maribel. Paris, pero wala akong pera, wala akong kahit ano. Ako ay isang baog na babaeng pinalayas ng kanyang asawa. I am nobody. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lorenzo, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling seryoso. Then don't be Maribel anymore. Ang babaeng iyon ay namatay na sa gitna ng baha noong gabing iyon. Ang babaeng nasa harap ko ngayon ay isang blankong canvas na handang pintahan ng bagong kulay. Kinuha ni Lorenzo ang isang baso ng tubig at inabot kay Maribel. Habang hawak ni Maribel ang baso, naramdaman niya ang init ng kamay ni Lorenzo na sandaling dumampi sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na may humawak sa kanya na hindi nagpaparamdam na siya ay isang pabigat. I can give you the tools, the education, and the name that the world will respect. But in exchange, kailangang talikuran mo ang lahat. Nang nagpapaalala sa iyo sa Pilipinas, kailangang ibaon mo ang iyong nakaraan ng napakalalim na kahit ikaw mismo ay hindi na ito makikilala. Tinitigan ni Maribel ang sarili sa refleksyon ng tubig sa baso. Ang kanyang mga mata ay mapupula pa rin mula sa pag-iyak, ngunit may isang maliit na kislap ng galit na nagsisimulang mag-alab sa kailaliman nito. Galit na nagmumula sa kawalan ng katarungan. Handa ka bang mamatay para muling mabuhay bilang ibang tao? Tanong ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay tila isang hamon at isang pangako. Lumingon si Maribel kay Lorenzo. Ang kanyang pagkakahawak sa baso ay humigpit. Kung ang ibig sabihin nito ay hindi na ako muling aapihin ng kahit sino, handa ako. Good, sabi ni Lorenzo habang tumatayo. From this moment on, Maribel Valderrama is dead. I'll process your papers. Welcome to your new life, Maria Isabela. Ngunit habang lumalabas si Lorenzo sa silid, naiwan si Maribel na nakatingin sa kanyang mga palad. Isang katanungan ang pilit na kumakatok sa kanyang isipan. Sapat na ba ang bagong pangalan para burahin ang sugat na iniwan ni Ricardo o ang sugat na yon ang magiging tinta na gagamitin niya para isulat ang kanyang paghihiganti? Dito, sa gitna ng nanunuot na lamig ng Paris, kailangang mamatay ang lahat ng alaala ng Maynila. Ang bawat hakbang ni Maria Isabela sa ibabaw ng mga cobblestone na kalsada ay tila pagbaon sa mga bakas ni Maribel, ang babaeng binaliwala,
minaltrato at itinapon. Ang lungsod na ito, na kilala sa pag-ibig, ay naging kanlungan ng isang pusong naghahanap lamang ng kapayapaan. Sa loob ng isang pribadong studio na pagmamay-ari ni Lorenzo, ang amoy ng turpentine at langis ay naging bago niyang hininga. Ang malalaking bintana ay nagpapakita ng tanawin ng Eiffel Tower sa malayo. Ngunit ang atensyon ni Maria ay nakatuon lamang sa canvas na nasa harap niya. Ito ay isang painting mula sa ika-17 siglo, madilim, puno ng bitak, at tila nawalan na ng buhay dahil sa kapabayaan ng panahon. Dahan-dahan ang kanyang pagkilos. Gamit ang isang napakanipis na pinsel, tinatanggal niya ang makapal na patina ng alikabok at lumang varnish. Ang bawat kaskas ay tila pagtatanggal din ng mga hapdi sa kanyang sariling balat. Ang bawat kulay na kanyang ibinabalik ay tila pagpuno sa mga puwang ng kanyang nawasak na pagkatao. Sobra ang higpit ng hawak mo sa pinsel, Maria. Ang boses ni Lorenzo ay nanggaling sa pintuan. Hindi man lang lumingon si Maria, ngunit naramdaman niya ang presensya ng lalaki na lumalapit. Ang sining ay hindi dinadaan sa puwersa. Kailangan mong pakinggan ang painting. Sabihin mo sa akin, ano ang nararamdaman niya? Huminto si Maria. Tumingin siya sa larawan ng isang babaeng nakasuot ng madilim na belo. Nararamdaman niya ang pagkakanulo, Lorenzo. Nararamdaman niya na kahit anong gawin niyang ganda, sa huli, ang makikita lang ng mga tao ay ang mga bitak sa kanyang mukha. Tumayo si Lorenzo sa tabi niya, sapat na malapit para maamoy ni Maria ang bango ng kanyang mamahaling pabango na may halong amoy ng lumang papel. Kung ganoon, ibalik mo ang kanyang ningning. Ipakita mo sa mundo na ang mga bitak ay bahagi lang ng kasaysayan, hindi ang katapusan ng kanyang halaga. 3 taon ang lumipas na parang isang panaginip na may halong pagtitiis. Sa ilalim ng paggabay ni Lorenzo, si Maribel ay tuluyan ng naglaho. Ang lumabas ay si Maria Isabela, isang dalubhasa sa restoration na kinikilala na sa mga malalaking gallery sa Europa. Ang kanyang mga mata, na dati ay laging puno ng takot, ngayon ay matalas, mapanuri, at puno ng isang uri ng katahimikan na nakakabahala para sa mga hindi nakakakilala sa kanya. Isang gabi, habang nag-aayos sila ng mga dokumento para sa isang darating na exhibit sa Louvre, iniabot ni Lorenzo ang isang manipis na folder kay Maria. "I think you're ready to see this." Binuksan ni Maria ang folder. Doon, nakita niya ang mga clipping ng balita mula sa Pilipinas. Ang pangalan ng mga Valderrama ay nakasulat sa mga headline. Ang kumpanya ni Ricardo ay nahaharap sa malaking krisis at ang kanilang mga ari-arian ay unti-unti nang isinusubasta. Ngunit ang kumuha ng kanyang pansin ay ang isang litrato. Si Ricardo, mukhang matanda na, kaysa sa kanyang edad, kasama ang isang babaeng nakasuot ng mamahaling alahas, ang babaeng ipinalit sa kanya. Naghahanap sila ng consultant, paliwanag ni Lorenzo, habang maingat na sinusuri ang reaksyon ni Maria. Ang natitirang kayamanan ng pamilya nila ay ang kanilang koleksyon ng sining, particular na ang The Weeping Madonna na pag-aari ng mga ninuno ni Ricardo. Pero ang painting na yon ay mabilis na nabubulok. If they don't restore it, they lose everything. Naramdaman ni Maria ang isang pamilyar na kirot sa kanyang puson, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa alaala ng kawalan ng katarungan. Naalala niya kung paano siya itinapon ni Ricardo habang kumakain ito ng sinigang na niluto niya. Naalala niya ang bawat insulto ni Doña Imelda. Gusto nilang kumuha ng pinakamagaling mula sa Paris. Pagpapatuloy ni Lorenzo. They requested for Maria Isabela. Hindi nila alam na ang babaeng binaliwala nila ang tanging may kakayahang magligtas sa kanila. Tinitigan ni Maria ang litrato ni Ricardo. Walang luha na pumatak mula sa kanyang mga mata. Sa halip, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi pa nakikita ni Lorenzo sa loob ng 3 taon. "Lorenzo, kailan ang susunod na flight pabalik ng Maynila?" Ang kanyang boses
ay tila isang malambing na bulong ngunit may talim ng isang espada. "Sigurado ka na ba rito?" tanong mo ni Lorenzo. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ang pagbabalik ay nangangahulugan ng pagharap sa mga demonyo ng nakaraan. Baka mabuksan muli ang mga sugat na matagal nating pinaghirapang itahi. Ipinatong ni Maria ang kanyang kamay sa ibabaw ng folder. Ang kanyang mga daliri, na dati ay gasgas sa gawaing bahay, ngayon ay makinis at pino ang bawat galaw. "Hindi ako babalik para maghilom, Lorenzo. Babalik ako para ipakita sa kanila kung anong uri ng sining ang kayang gawin ng isang pusong binasag nila." Lumapit si Lorenzo at hinawakan ang balikat ni Maria. Ang init ng kanyang palad ay nagbigay ng lakas sa babae. Ngunit ang kanyang mga susunod na salita ay nagdala ng isang bagong uri ng pangamba. "May isang bagay ka pang kailangang malaman bago tayo umalis," sabi ni Lorenzo habang kinukuha ang isa pang papel mula sa folder. "Ang doktor na pumirma sa test results mo nung gabing iyon. Nakita siya sa isang pribadong ospital sa Tagaytay. At ayon sa aking sources, may itinatago siyang lihim na maaaring magpabago sa tingin mo sa lahat ng nangyari." Napatitig si Maria kay Lorenzo. "Anong lihim?" "Lihim na hindi lang tungkol sa pagiging baog mo, Maria." Ang boses ni Lorenzo ay naging seryoso, kundi tungkol sa kung sino talaga ang may kasalanan kung bakit hindi ka nagkaanak. Ang katahimikan sa loob ng studio ay naging kasing bigat ng 1,000 toneladang bato. Ang tanging naririnig ay ang tibok ng puso ni Maria na tila isang tambol na naghahanda para sa isang digmaan. Sino nga ba ang tunay na may kapansanan? Sino ang tunay na nagtaksil? At gaano kalalim ang hukay na kailangang ihanda ni Maria para sa pamilyang pumatay sa kanyang pagkatao? Ang init ng Maynila na sumalubong sa akin paglabas ng eroplano ay hindi kasing tindi ng apoy na dahan-dahang nagliliyab sa aking mga ugat. 3 taon. 3 taon na ang bawat paghinga ko ay inilaan ko para sa sandaling ito. Ang amoy ng lungsod, ang halong usok, alikabok, at alat ng dagat ay tila isang pamilyar na kaaway na muli kong hinaharap ng may taas ng noo. Sa loob ng isang itim na Mercedes na naghihintay sa labas ng paliparan, naupo ako sa tabi ni Lorenzo. Hindi na ako ang babaeng basang-basa ng ulan, sugatan ng puso, at walang patutunguhan. Nakasuot ako ng isang pasadyang puting suit. Ang aking buhok ay maingat na nakastyle at ang aking mga mata ay nakatago sa likod ng mamahaling sunglasses. "Handa ka na ba, Maria?" tanong ni Lorenzo habang binubuksan ang isang tablet para suriin ang schedule ng aming unang pagpupulong. "Higit pa sa handa, Lorenzo," tugon ko. Ang aking boses ay wala ng bakas ng panginginig. Ito ay matatag, pino at may lamig na sapat para magpatahimik ng isang silid. Gusto kong malaman nila na ang sining na itinapon nila ay bumalik na. At sa pagkakataong ito, ako ang may hawak ng presyo. Tumuloy kami sa isa sa pinaka-eksklusibong hotel sa Makati. Ang bawat hakbang ko sa makintab na sahig ng lobby ay lumilikha ng isang matatag at ritmikong tunog na tila bawat pagtama ng aking takong ay isang paalala sa mundo na narito na ako. Ang mga tao ay napapalingon, nagbubulungan kung sino ang misteryosong babaeng kasama ng kilalang bilyonaryong si Lorenzo Sandoval. Hindi nila makilala ang dating Maribel sa likod ng sopistikadong aura ni Maria Isabela. Noong gabing iyon, isang charity auction para sa National Heritage ang ginanap sa Grand Ballroom. Ito ang perpektong entablado. Alam ni Lorenzo na naroon ang mga Valderrama, sinusubukang isalba ang kanilang natitirang reputasyon sa harap ng mga matataas na tao sa lipunan. Mula sa itaas na palapag ng ballroom, nakita ko sila. Si Doña Imelda, suot ang kanyang tradisyonal na terno na puno ng mga kumikinang na hiyas, ngunit ang kanyang mukha ay halatang binahiran na ng pagod at stress. At si Ricardo, ang aking asawa,
Mukha siyang mas payat, ang kanyang mga mata ay madalas na nakatitig sa kawalan habang hawak ang isang baso ng alak. Sa tabi niya ay ang babaeng ipinalit niya sa akin, si Vanessa, na mukhang abala sa pakikipagplastikan sa mga ibang panauhin. Tignan mo sila, Lorenzo. Bulong ko habang nakakapit ang aking mga daliri sa rehas ng balcony. Para silang mga kastilyong gawa sa buhangin na unti-unti nang ginigiba ng alon. Huwag mong madaliin ang lahat, Maria. Paalala ni Lorenzo habang iniabot sa akin ang isang baso ng champagne. Ang pinakamasarap na paghihiganti ay ang pagpapakita sa kanila na hindi mo na sila kailangan para maging buo. Let them see the masterpiece first before they realize who painted it. Dahan-dahan kaming bumaba sa hagdanan. Ang lahat ng mata ay natuon sa amin nang ianunsyo ng MC ang pagdating ni Lorenzo Sandoval at ng kanyang espesyal na panauhin mula sa Paris, ang tanyag na art conservator na si Maria Isabela. Nagkaroon ng bulungan sa paligid. Ang pangalang Maria Isabela ay matunog na sa mundo ng sining, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling isang misteryo sa Pilipinas hanggang sa sandaling iyon. Lumakad ako nang may biyaya, bawat galaw ay pinag-isipan. Nang marating namin ang gitna ng silid, tumigil kami malapit sa pwesto ng mga balderrama. Naramdaman ko ang pagtitig ni Ricardo. Isang malakas na tensyon ang namuo sa pagitan namin kahit hindi ko pa siya direktang tinitignan. Ramdam ko ang kanyang pagkalito, ang kanyang pagkagulat. Lumapit ang isang kilalang kolektor para batiin kami. Miss Isabella, it's an honor to finally meet the woman who restored the lost murals in Louvre. Philippines is lucky to have you back. The honor is mine, sagot ko sa wikang English. Ang aking accent ay Pino at tila musika sa pandinig. I'm looking forward to helping my home country preserve its dying legacies. Sa sandaling iyon, sadyang lumingon ako sa direksyon ni Ricardo. Ang aming mga mata ay nagtagpo. Nakita ko ang panlalaki ng kanyang mga mata, ang pagbitaw niya sa kanyang baso na halos mahulog sa sahig kung hindi niya lang ito agad na nahawakan ng mahigpit. Ang kanyang muka ay naging maputla, tila nakakita ng isang multo sa gitna ng liwanag. Maribel? Ang pabulong na tanong na lumabas sa kanyang mga labi. Sapat lamang para marinig ko. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan at isang uri ng takot na hindi niya maipaliwanag. Ngumiti ako sa kanya. Isang ngingiti na hindi umaabot sa aking mga mata. Isang ngiti ng isang reyna sa kanyang alipin. Hindi ko siya sinagot. Sa halip, ibinaling ko ang aking atensyon kay Doña Imelda na noon ay nakatitig din sa akin nang may halong pagtataka at galit na hindi niya mailabas sa harap ng maraming tao. Excuse me, wika ko sa mga taong kausap ko bago marahang tumalikod kasama ni Lorenzo. Ngunit bago pa man kami tuluyang makalayo, naramdaman ko ang paghabol ni Ricardo. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at desperado. Ang bawat paghinga niya ay naririnig ko sa aking likuran, tila isang anino na pilit kumakapit sa isang liwanag na hindi na kanya. Sandali, Maria, Miss Isabella, tawag niya. Ang kanyang boses ay nanginginig na sa harap ng publiko. Huminto ako, ngunit hindi ako lumingon. Hinayaan ko siyang maramdaman ang bigat ng aking katahimikan. Sa gitna ng marangyang ballroom, sa ilalim ng mga nagniningning na chandelier, ang tanging naririnig ko ay ang mabilis na tibok ng puso ng lalaking minsan ay naging mundo ko. Ang lalaking ngayon ay wala ng iba, kundi isang mantsa sa aking nakaraan. May kailangan ba kayo, Mr. Valderrama? Pagkatatanong ko habang dahan-dahang lumingon, ang aking mukha ay tila isang perpektong eskultura na walang anumang emosyon. Maribel, ikaw ba talaga yan? Huwag mo akong paglaruan. Alam kong ikaw yan. Ang boses ni Ricardo ay puno ng desperasyon, isang tunog na hindi ko akalaing maririnig ko mula sa lalaking buong pagmamalaking nagtaboy sa akin sa gitna ng baha. Nakatayo siya sa harap ko, ang kanyang mga kamay ay tila gustong humawak sa aking braso, ngunit natitigilan siya sa lamig ng aking mga mata.
Ang bango ng kanyang alak ay humahalo sa amoy ng mamahaling wax ng sahig, isang amoy na dati ay nagbibigay sa akin ng kaba, pero ngayon ay nagbibigay na lamang ng pandidiri. Dahan-dahan kong inayos ang aking puting suit, ang aking mga daliri ay dumaan sa makinis na tela bago ko siya hinarap ng buong buo. Sa aking likuran, naramdaman ko ang matatag na presensya ni Lorenzo. Ang kanyang kamay ay magaan na nakapatong sa ibabang bahagi ng aking likod, isang tahimik na paalala na hindi na ako nag-iisa. "I'm sorry, Mr. Valderrama, but you must be mistaken," ang sagot ko. Ang boses ko ay kasing pino ng telang seda, ngunit kasing lamig ng yelo sa Paris. "My name is Maria Isabella, and unless we have met in the galleries of Europe, I don't believe we have been introduced." Hindi. Hindi ako pwedeng magkamali. Ang mga mata mo, ang paraan ng pagtayo mo. Umakto si Ricardo na parang mawawalan ng balanse. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng yabang, ngayon ay tila isang gusot na papel na pilit inaayos. "Maribel, 3 taon kitang hinanap pagkatapos ng gabing iyon. I made a mistake, I know. Pero bakit ka nagpapanggap na ibang tao?" Isang mapait na tawa ang muntik nang kumawala sa aking lalamunan, ngunit pinigilan ko ito. Sa halip, tinitigan ko siya ng diretsyo. "Mr. Valderrama, if you're looking for someone from your past, I suggest you look for her in the place where you left her. I am here for business, not for your delusions." "Ricardo, what is taking you so long? Sino ba ang kinakausap mo?" Ang matinis na boses ni Vanessa ay pumutol sa usapan. Humakbang siya palapit. Ang kanyang sapatos ay lumikha ng mabilis at matutulis na tunog sa sahig. Nakasuot siya ng pulang gown na masyadong marangya para sa okasyon, at ang kanyang mga braso ay nakapulupot agad sa braso ni Ricardo. Tila isang ahas na nagmamarka ng kanyang teritoryo. Ngunit nang makita niya ako, ang kanyang mapanuring mga mata ay nanlaki. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang naglaho, napalitan ng isang ekspresyon ng purong takot na pilit niyang itinatago sa likod ng makapal na make-up. "Ikaw?" Ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig. Ngumiti ako ng bahagya, isang nangiting puno ng lason. "Good evening, Mrs. Valderrama. I assume you ordered the new wife? Elegant selection of jewelry, though the setting seems a bit dated." Namula si Vanessa sa galit at hiya. "How dare you?" "Ricardo, bakit mo kinakausap ang babaeng ito? She's just a professional, di ba? Isang trabahador na binayaran natin para ayusin ang mga gamit natin." "Vanessa, tumahimik ka." Ang mahinang utos ni Ricardo, ngunit hindi niya maalis ang tingin sa akin. Lumapit si Lorenzo at iniabot ang kanyang calling card kay Ricardo, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig ng may awtoridad. "Mr. Valderrama, I am Lorenzo Sandoval. Miss Isabella is my partner and the leading expert in art restoration from Paris. If your family is indeed interested in her services for the Weeping Madonna, I suggest you keep your household matters private and professional. We don't tolerate disrespect toward our experts." Ang katahimikan na sumunod ay naging kasing bigat ng 1,000 tonelada. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan, ang kanilang mga mata ay palipat-lipat sa aming apat. Ang tensyon sa hangin ay tila isang kwerdas ng gitara na sobrang higpit, isang pitik na lang at mapuputol na ito. Tumingin ako kay Ricardo, sa lalaking minsan kong pinagsilbihan ng nakaluhod. "My schedule is very tight, Mr. Valderrama. But because I have a soft spot for dying legacies, I am willing to visit your estate tomorrow at exactly 10 in the morning. Don't be late. I don't give second chances." Hindi ko na hinintay ang kanyang sagot. Tumalikod ako at naglakad palayo. Ang bawat hakbang ko ay puno ng dignidad na kailanman ay hindi nila maagaw sa akin muli. Naramdaman ko ang init ng luha na gustong kumawala sa aking mga mata. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa hapdi ng bawat alaalang bumabalik. Naalala ko ang gabing iyon. Ang ulan na dumingis sa aking mukha habang ipinagtatabuyan nila ako. Ngayon,
Ang mga ilaw ng ballroom ay nagbibigay sa akin ng ningning na hindi nila kayang abutin. Ayos ka lang ba? Bulong ni Lorenzo nang makalayo na kami. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang mga daliri ay maingat na humaplos sa aking palad upang pakalmahin ang aking panginginig. I'm fine, Lorenzo. Ang sagot ko, bagaman ang aking puso ay tumitibok ng mabilis na tila isang tambol sa gitna ng digmaan. The stage is set. Bukas, babalik ako sa bahay na yon, hindi bilang biktima, kundi bilang ang tanging tao na may hawak ng kanilang kapalaran. Ngunit sa kabilang banda ng ballroom, nakita ko si Doña Imelda na nakatayo sa dilim. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin ng may talim na, tila nangangako ng panganib. Ang matanda ay hindi basta-basta susuko. Alam kong may inihahanda siyang bitag para sa aking pagbabalik. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng aming sasakyan sa sementadong daan ng Forbes Park ay tila paghagupit sa aking mga alaala. Noong gabing iyon, kinaladkad ako sa kalsadang ito habang ang ulan ay nagtatangkang burahin ang aking pagkatao. Ngunit ngayon, ang malaking bakal na pinto ng mansyon ng mga Valderrama ay kusang bumubukas para sa akin, hindi bilang isang asawang itinataboy, kundi bilang isang panauhing hindi nila kayang mawala. Nang huminto ang sasakyan, ang mga kasambahay ay nakapila na sa labas. Namukhaan ko ang ilan sa kanila. Si Aling Rosa, na dati ay palihim na nagbibigay sa akin ng tinapay, at si Turing, na laging nakayuko. Nakita ko ang panlalaki ng kanilang mga mata nang bumaba ako sa sasakyan. Ang bawat pagtama ng aking takong sa marmol na hagdanan ay lumilikha ng isang matatag at ritmikong tunog. Isang musika ng pagbabalik na puno ng kapangyarihan. Welcome to our home, Miss Isabella. Ang bati ni Ricardo na naghihintay sa pintuan. Nakasuot siya ng polo na tila pinilit plansahin ng maayos, ngunit ang kanyang mga mata ay halatang walang tulog. Pumasok ako sa loob nang hindi siya tinitignan ng matagal. Ang amoy ng mansyon ay nananatiling pareho. Amoy ng mamahaling floor wax, mga tuyong bulaklak, at ang nakakasuffocate na hangin ng isang pamilyang nabubulok mula sa loob. Dumiretso kami sa malawak na sala kung saan nakaupo si Doña Imelda na tila isang reynang nawawalan na ng trono. So you are the famous restorer. Ang bati ng matanda, ang kanyang boses ay puno pa rin ng pait. I hope your scales are as expensive as your reputation dahil hindi kami tumatanggap ng mediocrity sa bahay na ito. Huwag kayong mag-alala, Doña Imelda. Sagot ko habang dahan-dahang tinatanggal ang aking gloves. I only restore what is worth saving. Ang tanong ay kung ang inyong koleksyon ay karapat-dapat pa ba sa aking oras. Eksaktong dumating si Vanessa bitbit ang isang tray ng tsa. Ngunit sa taranta niya nang makita ako, bahagyang gumumaralgal ang mga tasa sa tray, lumilikha ng isang matinis at nakakairitang tunog ng porselana. Dahan-dahan ka naman, Vanessa. Napakawalang kwenta mo talagang kumilos. Ang bulyaw ni Doña Imelda sa kanyang bagong menudensya. 3 taon ka na rito, pero para ka pa rin katulong na bago sa trabaho. Mag-ayos ka. Nakita ko ang panginginig ng mga balikat ni Vanessa. Ang babaeng dati ay puno ng yabang dahil siya ang lihim ni Ricardo. Ngayon ay tikom ang bibig at tinitiis ang bawat insulto ng matanda. Isang pamilyar na eksena. Ang biktima ay napalitan lang, pero ang nang-aapi ay nananatiling pareho. Ngunit wala akong naramdamang awa. Ang bawat luhang dumadaloy sa pisngi ni Vanessa ay tila isang bayad sa mga luhang ibinuhos ko noon. Ipinahanda ko na ang The Weeping Madonna sa library, singit ni Ricardo. Halatang gustong umiwas sa eksena. Sumunod kami sa library. Doon, sa gitna ng silid, nakasampay ang isang malaking painting. Ang imahe ng birhen na lumuluha ay halos hindi na makilala dahil sa kapal ng amag at mga bitak sa pintura. Nilapitan ko ito nang may pag-iingat. Inilabas ko ang aking magnifying glass. Ang bawat galaw ko ay pinapanood nila nang may pag-asa at kaba.
This is bad. Bulong ko, habang hinahaplos ang gilid ng frame na gawa sa inukit na nara. Ang dumi ay hindi lang nasa ibabaw. Nanunuot na ito sa pinakahibla ng canvas, parang ang pamilyang ito. Ang pagkabulok ay nagsisimula sa kailaliman. Can you fix it? Tanong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Kailangan namin itong maibenta sa National Museum sa loob ng 1 buwan. Ito na lang ang natitirang paraan para maisalba ang aming mga utang. Tumingin ako sa kanya at sa isang sandali, hinayaan kong makita niya ang galit sa aking mga mata bago ko ito mabilis na itinago. I can fix the painting, Mr. Valderrama, pero ang presyo ko ay hindi lang pera. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Doña Imelda, nakakarating lang sa pintuan. Kailangan kong manatili rito sa mansyon habang ginagawa ang trabaho. 8 hours a day at gusto ko, ang lahat ng kailangan ko ay ihanda ni Vanessa. Siya ang magsisilbing assistant ko. Ang aking mungkahi ay tila isang bomba na sumabog sa loob ng silid. What? Ako? Magsisilbi sa kanya? Ang sigaw ni Vanessa. Ang kanyang tsaa ay muntik nang tumapon sa kanyang gown. Take it or leave it. Simpleng sagot ko habang ibinabalik ang aking mga gamit sa bag. Maraming ibang painting sa mundo na nangangailangan ng atensyon ko. Gawin mo, Vanessa. Ang utos ni Ricardo, ang kanyang boses, ay walang iniwan na puwang para sa pagtanggi. Kung ito ang kailangan para maisalba ang kumpanya, gagawin mo ang kahit ano. Sa gitna ng tensyon, humingi ako ng pahintulot na gumamit ng banyo. Ngunit sa halip na pumunta sa banyo, dahan-dahan akong naglakad patungo sa dating silid tulugan namin ni Ricardo. Habang naglalakad sa pasilyo, narinig ko ang isang mahinang usapan mula sa maliit na opisina ni Doña Imelda. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Doktor, kailangan nating panindigan ang kwentong yon. Ang boses ni Doña Imelda ay parang isang bulong ng ahas. Hindi dapat malaman ni Ricardo na siya ang may problema sa simula pa lang. Ang babaeng iyon, si Maribel. Kailangang siya ang manatiling masama at baog sa paningin ng anak ko. Kung malalaman ni Ricardo ang totoo, mawawala ang kontrol ko sa kanya. Pero senyora, ang konsensya ko. Ang boses ng isang matandang lalaki ay nanginginig. Ang konsensya mo ay binayaran ko na 3 taon na. Ang nakalilipas, manahimik ka at gawin ang pinag-uutos ko. Nanigas ako sa aking kinatatayuan sa labas ng pinto. Ang aking puso ay tila gustong sumabog sa galit. 3 taon. 3 taon kong dinala ang kahihiyan ng pagiging baog. 3 taon akong naniwala na ako ang may kulang, na ako ang dahilan kung bakit hindi kami biniyayaan ng anak. Pero ang lahat ng iyon ay isang malaking kasinungalingan. Isang planong binuo ng demonyong babaeng iyon para sirain ang buhay ko. Naramdaman ko ang isang mainit na kamay sa aking balikat. Mabilis akong lumingon. Ang aking mga mata ay puno ng luha ng puot. Si Lorenzo. Nakatayo siya sa likuran ko. Ang kanyang mukha ay seryoso at tila narinig din ang lahat. Shh! Bulong ni Lorenzo habang inilalapit ang kanyang mukha sa akin. Huwag mong ipakita sa kanila na alam mo na. Ang pinakamabisang sandata ay ang katotohanang itinatago mo hanggang sa huling sandali. Ngunit sa sandaling iyon, narinig namin ang mga hakbang ni Ricardo na papalapit sa pasilyo. Ang tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay mabilis na lumalapit at kami ni Lorenzo ay walang mapagtataguan kundi ang madilim na sulok ng hallway. Sino ang nandoon? Ang tanong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng hinala. Mr. Sandoval, Miss Isabella, bakit kayo naririto sa bahaging ito ng pasilyo? Ang boses ni Ricardo ay puno ng pagtataka. Ang kanyang mga hakbang ay huminto ilang di pa lamang mula sa aming pinagtataguan. Mabilis na humakbang si Lorenzo palabas ng dilim. Ang kanyang katawan
ay nagsilbing kalasag para sa akin. Ang kanyang boses ay nanatiling kalmado, walang bakas ng pagkagulat. Ipinapakita ko lang kay Miss Isabela ang arkitektura ng iyong tahanan. Mr. Valderrama, napansin ko ang mga ukit sa kisame. Tila ba may mga kwentong nakatago sa bawat sulok ng mansyong ito? Lumabas na rin ako, pilit na ibinabaon ng galit na parang gustong sumabog sa aking lalamunan. Ang katotohanang narinig ko na si Ricardo ang may problema at hindi ako ay tila isang apoy na nagpapakulo sa aking dugo. Tinitigan ko si Ricardo. Sa ilalim ng liwanag ng chandelier, nakita ko ang lamat sa kanyang mukha. Ang lalaking ito, na naniwalang siya ay perpekto, ay biktima rin ng sarili niyang ina. Ngunit ang kanyang kahinaan na ipagtanggol ako noon ang siyang hindi ko mapatawad. Ang mga kwento sa bahay na ito ay madalas na madilim, Mr. Sandoval, sagot ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay pilit na humahanap ng koneksyon sa akin. Miss Isabela, tila namumutla kayo. Maayos lang ba ang inyong pakiramdam? Maayos lang ako. Ang aking maikling tugon, ang bawat salita ay parang barya na inihuhulog sa isang walang laman na lata. Ang amoy lang ng lumang alikabok at mga itinatagong lihim sa bahay na ito ang medyo nakakahilo. Bumalik na tayo sa library. Sa loob ng library, ang hangin ay naging mas mapakla. Nakatayo si Vanessa sa gilid ng painting, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom habang hinihintay ang aking susunod na utos. Ang kanyang presensya ay parang isang langaw na pilit sumasawsaw sa isang obra maestra. Vanessa, kumuha ka ng maligamgam na tubig at malinis na bulak. Ang utos ko habang inihahanda ang aking mga kemikal. At tiyakin mong walang kahit isang hibla ng dumi ang iyong mga kamay. Ayokong madungisan ang sining ko ng iyong kapabayaan. Ginagawa ko na, di ba? Ang pabulong na sagot ni Vanessa, ang kanyang mga mata ay puno ng inggit at puot. Wala akong narinig na, "Yes, Miss Isabela." Pagpapatuloy ko, hindi siya tinitignan. Tandaan mo, ang bawat segundong naaaksaya mo ay bawas sa pagkakataong maisalba ang inyong yaman. Padabog na lumabas si Vanessa, ang tunog ng kanyang mga paa sa sahig ay tila isang mabilis na martilyo. Habang wala siya, lumapit si Ricardo sa akin. Nanatili si Lorenzo sa kabilang bahagi ng silid, nagbabasa ng libro, ngunit ang kanyang pakiramdam ay nakatutok sa bawat galaw ni Ricardo. Maria, maaari ba tayong mag-usap ng masinsinan? Ang pabulong na tanong ni Ricardo. May mga bagay sa iyo na labis na nagpapaalala sa akin sa isang taong nawala na. Ipinagpatuloy ko ang paglilinis sa mukha ng birhen sa painting. Mr. Valderrama, ang nakaraan ay parang isang painting na nasunog na. Kahit anong gawin mong pagtititig, hindi mo na ito maibabalik sa dati. At kung ang tinutukoy mo ay ang dati mong asawa, hindi ba't kayo rin naman ang nagpasyang itapon siya? Hindi ko ginusto yon. Napilitan lang ako dahil sa sitwasyon. Ang depensa niya, ang kanyang boses, ay nanginginig sa pagsisisi. Kung alam ko lang na magiging ganito ang lahat. Ang kung alam ko lang ay ang pinakawalang kwentang salita sa mundo. Putol ko sa kanya. Vanessa, nasaan na ang tubig? Pumasok si Vanessa bitbit ang mangkok ng tubig. Dahil sa taranta at galit, natisod siya sa gilid ng alpombra. Ang tubig ay tumalsik sa sahig, muntik nang umabot sa paanan ng painting. Ang tunog ng pagbagsak ng mangkok ay umalingaw-ngaw sa buong silid, kasunod ang nakabibinging katahimikan. Napakalampa mo talaga. Ang sigaw ni Ricardo kay Vanessa, ang kanyang galit na hindi niya maibuhos sa akin, ay sa babae niya itinuon. Wala ka nangang silbi sa bahay na ito. Pati ba naman simpleng utos hindi mo magawa? Napaupo si Vanessa sa sahig. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy, dumingis, sa kanyang mamahaling make-up. Tumingin siya sa akin at nakita ko ang purong pagkamuhi sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon,
Alam kong gagawa siya ng paraan para sirain ako. Linisin mo yan, ang malamig kong utos kay Vanessa. At pagkatapos, ihanda mo ang aking mga brushes, isa-isa. Lumipas ang ilang oras ng matinding pagtatrabaho. Nang matapos ang araw iniligpit ko ang aking mga gamit sa aking itim na leather case. Ngunit sa aking pagmamadali, hindi ko napansin na may isang maliit na bagay na nahulog mula sa aking bulsa, ang aking lumang singsing sa kasal na palagi kong dala bilang paalala ng aking habdi. Nang makaalis na kami ni Lorenzo, bumalik si Ricardo sa library para tingnan ang progreso ng painting. Ang kanyang mga mata ay napadpad sa ilalim ng lamesa kung saan may isang bagay na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Dahan-dahan niyang pinulot ang bagay na yon. Ang kanyang paghinga ay biglang tumigil. Ang singsing na yon ay may ukit sa loob, R at M. Habang buhay, hindi ito maaari. Ang bulong ni Ricardo, ang kanyang mga kamay, ay nanginginig ng husto habang hawak ang singsing. Maribel, buhay ka. At ikaw, si Maria Isabela. Ngunit sa likod ng pintuan, nakikinig si Doña Imelda. Ang kanyang mukha ay naging kasing itim ng gabi. Ang lihim na pilit niyang itinago ay unti-unti nang nabubunyag at alam niyang kailangan niyang kumilos ng marahas bago pa tuluyang mawala ang lahat sa kanya. Ihanda mo ang pinakamatapang na alak, Vanessa. Ngayong gabi, hindi lang sining ang ibubunyag natin, kundi ang tunay na mukha ng multong ito na nagtatangkang sirain ang ating pamilya. Ang boses ni Doña Imelda ay kasing talim ng isang lumang gunting na pilit pumuputol sa katahimikan ng kanyang pribadong silid. Hawak niya ang isang litrato ni Maribel mula sa lumang album. Itinatabi ito sa isang clipping ng balita tungkol kay Maria Isabela. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit at sa isang uri ng katuwaan na nanggagaling sa pagpaplano ng kapahamakan ng iba. Nakatayo sa kanyang harap si Vanessa. Ang mga mata ay namumula pa rin mula sa pag-iyak kanina sa library. Pero Mami, paano kung tama si Ricardo? Paano kung siya nga si Maribel? Baka lalo lang siyang kampihan ni Ricardo kapag nalaman ang totoo. Isang malakas na hampas sa lamesa ang isinagot ni Doña Imelda na nagdulot ng isang mabigat na tunog na yumanig sa mga porselanang dekorasyon sa silid. Tanga! Iyan ang dahilan kung bakit kailangang siya mismo ang magmukhang linta at manloloko sa harap ng lahat. Kapag napatunayan nating isa siyang impostora na ginagamit ang pangalan ng sining para makapaghiganti, kahit si Ricardo ay hindi siya magagawang protektahan. Ang dangal ng mga Valderrama ang nakataya rito. Kinabukasan, isang marangyang dinner party ang inorganisa ni Doña Imelda sa mansyon. Ang dahilan, para raw parangalan ang pagbabalik ng sining sa kanilang tahanan sa pamamagitan ni Maria Isabela. Ang mga pinaka-impluwensyal na tao sa lipunan ng Makati ay inimbitahan, mga kolektor, mga kaibigan sa negosyo, at ang press. Dumating ako kasama si Lorenzo. Suot ang isang itim na gown na gawa sa mabigat na pelus na tila sumasipsip sa lahat ng liwanag sa paligid. Ang aking kwintas na diamante ay nagniningning sa bawat galaw ko, isang palamuti na tila isang baluti laban sa mga mapanuring mata ng mga Valderrama. Mag-ingat ka, Maria. Bulong ni Lorenzo habang naglalakad kami patungo sa gitna ng ballroom. Ang amoy ng hangin dito ay amoy ng isang bitag. Huwag kang kukuha ng anumang inumin o pagkain na hindi ko nasusuri. Alam ko, Lorenzo, ang aking mahinang sagot. Ang mansyong ito ay parang isang magandang puntod. Alam kong may inilibing silang patibong sa ilalim ng mga bulaklak na ito. Nagsimula ang hapunan nang may labis na karangyaan. Ang tunog ng mga kubyerto sa mga pinggang porselana ay lumilikha ng isang ritmikong ingay na tila isang dahan-dahang pagtibok ng isang pusong puno ng kaba. Nakaupo ako sa tapat ni Ricardo na sa buong gabi ay hindi maialis ang tingin sa aking mga mata.
Ang kanyang pagkakahawak sa kanyang baso ay sobrang higpit. Tila anumang sandali ay mababasag ito sa kanyang palad. Miss Isabella, pagpapakilala ni Doña Imelda sa gitna ng hapunan habang dahan-dahang tumatayo at kinakatok ang kanyang kutsara sa baso ng wine upang makuha ang atensyon ng lahat. Ang tunog ay umalingaw-ngaw, matinis at tila isang babala. Lahat tayo ay humahanga sa iyong galing, ngunit may isang bagay na bumabagabag sa akin. Sinasabi mo na galing ka sa isang pamilya ng mga aristokrata sa Europa. Pero bakit ang iyong mga mata ay tila kabisadong-kabisado ang bawat sulok ng mansyong ito na parang dito ka ipinanganak? Tumigil ang lahat sa pagkain. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay naging kasing lamig ng yelo. Tiningnan ko si Doña Imelda. Ang aking muka ay nanatiling kalmado, bagaman ang aking puso ay nagsimula nang tumibok ng mabilis. Ang sining ay tungkol sa obserbasyon, Doña Imelda. Sagot ko ng may ngiti. Ang isang dalubhasa ay mabilis makakita ng mga detalye na hindi napapansin ng mga ordinaryong tao, gaya ng pagkabulok ng inyong mga painting at marahil ng inyong mga pamamaraan. Tumawa ng mapait ang matanda. Napakahusay mong magsalita, pero paano mo ipapaliwanag ito? Inilabas ni Doña Imelda ang isang maliit na plastic bag. Sa loob nito ay ang singsing na naiwan ko sa library. Ang singsing na ito ay pagmamay-ari ng isang babaeng namatay na 3 taon na ang nakalilipas. Ang babaeng baog at walang silbi na pinalaya sa bahay na ito. Paano ito napunta sa iyong mga gamit, Maria Isabela? O dapat ko bang sabihing, Maribel? Isang malakas na bulungan ang sumabog sa buong silid. Ang mga flash ng camera mula sa mga reporter na nakatago sa gilid ay nagsimulang kislap-kislap, tila mga kidlat na nagtatangkang hubaran ng aking pagkatao. Tumingin si Ricardo sa singsing, pagkatapos ay sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng isang masakit na pag-asa na humahalo sa takot. Ito ba ang dahilan kung bakit ka bumalik? Ang sigaw ni Vanessa na biglang tumayo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Para lokohin kaming lahat? Para nakawan kami muli? Isa kang impostora. Isang gold digger na nagtatago sa likod ng mamahaling damit. Tumayo ako ng dahan-dahan. Ang aking gown ay marahang humahaplos sa sahig. Tumingin ako kay Lorenzo na handa ng kumilos, ngunit pinigilan ko siya sa pamamagitan ng isang sulyap. Hinarap ko ang buong madla. Ang aking mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga chandelier. Kung ang basihan niyo ng katotohanan ay isang piraso ng kinalawang na bakal, ang simula ko, ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Napakababaw pala ng inyong katalinuhan, Doña Imelda. Ang sing-sing na yan ay maaaring mapulot ng kahit sino. Ngunit ang dangal, hindi iyan napupulot o nabibili. Huwag mo kaming daanin sa mabulaklak na salita. Ang sigaw ni Doña Imelda habang lumalapit sa akin. Ang kanyang daliri ay nakaturo sa aking mukha. I know who you really are. You are nothing but a ghost trying to haunt us. Security, ilabas ang babaeng ito. Isumbong siya sa pulis para sa fraud. Ngunit bago pa man makalapit ang mga gwardya, isang matandang lalaki ang pumasok sa ballroom. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal at mabigat, at ang bawat pagtama ng kanyang tungkod sa sahig ay lumilikha ng isang nakakikilabot na tunog ng katotohanan. Ang lalaki ay ang doktor na narinig kong kausap ni Doña Imelda noong nakaraang araw. Tumigil kayo. Ang paos na utos ng doktor, ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Doña Imelda nang may halong pagsisisi at takot. Hindi na ako pwedeng manahimik. Ang sining ng pagsisinungaling sa bahay na ito ay kailangang matapos na ngayon. Napahawak si Doña Imelda sa lamesa. Ang kanyang mukha ay biglang naging kasing puti ng mga bulaklak na dekorasyon. Tumingin si Ricardo sa doktor. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom na sa galit na hindi niya maipaliwanag. Anong ibig mong sabihin, doktor? Ang tanong ni Ricardo
Ang kanyang boses ay tila isang dagundong ng paparating na bagyo. Ang tungkol sa iyong asawa, Ricardo, at ang katotohanan kung sino sa inyo ang hindi kayang magkaroon ng anak. Ang katahimikan na sumunod ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Tumingin ako kay Doña Imelda at nakita ko ang kanyang imperyo na unti-unti nang naglalaho sa hangin. Ngunit ang katanungan sa aking isipan ay nananatili. Handa na ba si Ricardo na harapin ang katotohanang ang sarili niyang ina ang pumatay sa aming kinabukasan? O mas pipiliin niyang manatiling bulag sa gitna ng nagbabagang katotohanan? 3 taon akong hindi makatulog, Senyora Imelda. Ang bawat sentimong ibinayad niyo sa akin ay tila mga tinik na tumutusok sa aking budhi sa tuwing naaalala ko ang gabing iyon. Ang boses ni Dr. Alcantara ay mahina ngunit bawat salita ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa karangyaan ng ballroom. Ang mga bisita ay tila naging mga estatwa. Ang kanilang mga hawak na baso ng wine ay nanatili sa hangin. Takot na lumikha ng anumang ingay na sisira sa bigat ng sandaling iyon. Nakatayo si Doña Imelda sa dulo ng mahabang lamesa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa telang mantel hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng awtoridad, ngayon ay tila isang maskarang gawa sa plaster na unti-unti nang nagkakaroon ng malalalim na lamat. Doktor, baliw ka na. Siguro ay binayaran ka ng babaeng ito para siraan ang pamilya ko. Ang sigaw ni Doña Imelda, ngunit ang panginginig ng kanyang boses ay hindi niya maitago. Security! Bakit hinahayaan niyo ang estrangherong ito na maghasik ng kaguluhan? Ilabas siya. Ngunit walang gumalaw sa mga gwardiya. Ang lahat ay nakatitig kay Ricardo, na ngayon ay dahan-dahang tumatayo. Ang kanyang mukha ay blangko, isang uri ng katahimikan, bago ang isang malakas na pagsabog. Tumingin siya sa doktor, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kahit anong senyales na ito ay isang masamang panaginip lamang. Anong katotohanan ang sinasabi mo, Dr. Alcantara? Ang tanong ni Ricardo, ang boses niya ay malalim at puno ng panganib. Anong tungkol sa asawa ko? Huminga ng malalim ang doktor at inilabas ang isang dilaw na papel mula sa kanyang bulsa. Ito ang orihinal na laboratory result ni Maribel. 3 taon na ang nakalilipas. Siya ay malusog. Walang anumang problema sa kanyang sinapupunan. Ang resultang ipinakita sa inyo, ang nagsasabing baog siya, ay isang pekeng dokumento na ipinagawa sa akin ng iyong ina. Isang samang singhap ng pagkagulat ang narinig mula sa mga panauhin. Tumingin si Ricardo sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang sakit. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. At may isa pang bagay na kailangan mong malaman, Ricardo. Pagpapatuloy ng doktor, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Hindi si Maribel ang dahilan kung bakit hindi kayo magkaanak. Ikaw ang may mababang sperm count ayon sa tests mo noong panahong yon. Ang iyong ina ang nag-utos na baligtarin ang lahat. Ginawa niyang biktima si Maribel para protektahan ang iyong ego at ang pangalan ng mga Valderrama. Ang katahimikan na sumunod ay naging kasing bigat ng 1,000 toneladang bato. Ang tunog ng ulan sa labas ay tila naging mas malakas, humahampas sa mga bintana na parang gustong pumasok at hugasan ang lahat ng kasalanan sa loob ng silid. Naramdaman ko ang bawat pintig ng aking puso sa aking lalamunan. 3 taon ng pangungutya, 3 taon ng pakiramdam na ako ay isang depektibong babae ay biglang naglaho. Ngunit ang kapalit nito ay ang isang matinding hapdi. Ang malamang, ang taong pinagkatiwalaan ko ay ang siya palang pumatay sa aking dangal. Mama, totoo ba ito? Ang tanong ni Ricardo, ang kanyang boses ay tila isang bata na nawawala sa gitna ng dilim. Itinapon ko ang asawa ko. Iniwan ko si Maribel sa gitna ng baha dahil sa kasinungalingan mo.
Ginawa ko lang yon para sa'yo, Ricardo. Ang sigaw ni Doña Imelda, ang kanyang desperasyon ay tuluyan ng lumabas. Hindi karapat-dapat ang babaeng yon sa ating pamilya. Kailangan mo ng isang babaeng may pangalan, hindi isang ulilang katulad niya. Ang kasinungalingan ay para sa ikabubuti mo. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng silya ang bumasag sa usapan. Tumayo si Ricardo, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa lumabas ang kanyang mga ugat sa braso. Tumingin siya kay Vanessa, na ngayon ay nakayuko at nanginginig sa takot. At ikaw, alam mo rin ba ito? Ang tanong ni Ricardo kay Vanessa. Ricardo, mahal kita, hindi yun importante. Ang pagsusumamo ni Vanessa, ngunit hindi siya natapos ng itaas ni Ricardo ang kanyang kamay upang patahimikin ito. Dahan-dahang lumingon sa akin si Ricardo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang kanyang buong pagkatao ay tila gumuho sa harap ko. Maribel, patawarin mo ako. Hindi ko alam. Maria, Maribel. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga hakbang ay gumaralgal sa makintab na sahig. Tila gusto niyang hawakan ang aking mga kamay. Tila gusto niyang bawiin ang lahat ng sakit na idinulot niya. Ngunit bago pa man niya ako mahawakan, humakbang si Lorenzo sa pagitan namin. Ang presensya ni Lorenzo ay tila isang pader ng yelo na humaharang sa anumang init ng pagsisisi ni Ricardo. Huwag mo siyang hawakan, Mr. Valderrama. Ang malamig na utos ni Lorenzo. Ang babaeng nasa harap mo ay hindi ang asawang itinapon mo sa putikan. Siya si Maria Isabela. At ang sining na sinira nyo ay hindi na muling mabubuo ng inyong mga luha. Tinitigan ko si Ricardo nang diretso sa kanyang mga mata. Wala akong naramdamang saya sa kanyang pagdurusa. Ang tanging naramdaman ko ay isang malalim na pagkapagod. Ang paghihiganti ay hindi pala amoy rosas. Amoy ito ng lumang alikabok at mga pusong hindi na marunong magmahal. The truth is a masterpiece, Ricardo. Ang mahina kong sabi. Ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na ballroom. But like a ruined painting, sometimes you realize its beauty only when it's too late to restore. Tinalikuran ko sila. Ang bawat hakbang ko palayo sa lamesa ay tila pagtanggal ng mga tanikala na 3 taon kong dinala. Narinig ko ang pagbagsak ni Ricardo sa kanyang tuhod sa sahig. Ang tunog ng kanyang paghagulgol ay humalo sa ingay ng bagyo sa labas. Narinig ko rin ang huling sigaw ni Doña Imelda na pilit itinatanggi ang katotohanan. Ngunit ang kanyang boses ay tila isang anino na lamang na nawawala sa liwanag. Nang makalabas kami ni Lorenzo sa mansyon, ang malamig na hangin ng gabi ay humalik sa aking mukha. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ko. Isang hininga na tila nagmula sa kailaliman ng aking kaluluwa. Tapos na, Maria. Bulong ni Lorenzo habang pinagbubuksan ako ng pinto ng sasakyan. Hindi pa, Lorenzo. Ang sagot ko habang nakatingin sa malaking mansyon na ngayon ay tila isang haunted house sa aking paningin. Ang katotohanan ay simula pa lang. Ngayon, kailangang makita ng buong mundo kung paano naglalaho ang isang imperyong itinayo sa mga kasinungalingan. Ngunit sa loob ng sasakyan, habang dahan-dahan kaming lumalayo, naramdaman ko ang isang pamilyar na bigat sa aking puson. Isang katanungan ang pilit na bumabagabag sa akin. Sapat na ba ang katotohanan para mapunan ng puwang sa aking puso? O mayroon pa ring isang piraso ng aking nakaraan na hindi ko kayang iwanan? Wala na ang lahat, Ricardo. Ang mga stocks natin ay bumagsak na parang mga tuyong dahon at ang mga bangko. Tinatawagan na tayo para sa lahat ng utang natin. Ang boses ni Doña Imelda ay wala ng bakas ng dating rangya. Nakaupo siya sa dilim ng kanyang opisina. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga screen ng telebisyon na paulit-ulit na ipinapakita ang iskandalo sa nagdaang gabi. Ang mukha ng mga Valderrama ay naging simbolo ng pandaraya at kalupitan sa buong bansa. Ang sining ng panlilinlang na itinayo ng matanda sa loob ng maraming dekada
ay gumuho sa loob lamang ng ilang oras. Sa labas ng mansyon, ang tunog ng mga sasakyan ng media at mga nagpoprotestang kliyente ay tila isang walang katapusang dagundong. Ang bawat katok sa pintuan ay parang isang hatol ng kamatayan. Ngunit sa loob ng silid, ang pinakamasakit na tunog ay ang katahimikan ni Ricardo. Nakatayo siya sa harap ng bintana, tinitignan ng kalsada kung saan 3 taon na ang nakalilipas, ay itinapon niya ang kanyang asawa. Hindi ang pera ang nawala, Mama. Ang mahinang sabi ni Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng kapaguran. Ang nawala ay ang kaluluwa ng pamilyang ito. Pinatay mo ang dangal ko at pinatay mo ang babaeng tanging nagmahal sa akin nang walang kapalit. Ginawa ko yun para sa'yo. Ang pilit na sigaw ni Imelda, ngunit ang kanyang mga balikat ay nakayuko na, tila pasan ang bigat ng buong mundo. Hindi. Ginawa mo yon para sa sarili mo, para sa kontrol mo. Tugon ni Ricardo bago lumabas ng silid nang hindi man lang nililingon ang kanyang ina. Samantala, sa loob ng aking suite sa hotel, ang katahimikan ay tila isang malambot na kumot na bumabalot sa akin. Nakatayo ako sa balcony, pinapanood ang pagsikat ng araw sa kabila ng mga gusali ng Makati. Sa tabi ko, si Lorenzo ay naglalagay ng mainit na kape sa mesa. Ang samyo ng kape ay humahalo sa amoy ng sariwang hangin pagkatapos ng bagyo. Ang mga Valderrama ay nagdeklara na ng bankruptcy ngayong umaga. Maria, ang balita ni Lorenzo. Ang The Weeping Madonna ay kinuha na ng gobyerno bilang bahagi ng kanilang pambayad sa buwis. Ang lahat ng pinaghirapan nilang kunin sa iyo, ngayon ay wala na sa kanila. Naramdaman ko ang isang pamilyar na bigat sa aking dibdib. Ang paghihiganti ay tila isang pagkaing masarap sa paningin, ngunit mapait at nakakaumay kapag tuluyan mo nang nalunok. Akala ko, kapag nakita ko silang ganito, magiging masaya ako, Lorenzo. Pero bakit tila mas malalim ang katahimikang nararamdaman ko? Lumapit sa akin si Lorenzo at hinawakan ang aking mga kamay. Ang kanyang init ay tila nagpapatatag sa aking naguguluhang isipan. Dahil ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagbagsak nila, Maria. Ang tunay na tagumpay ay ang katotohanang nakatayo ka rito, buo at malaya. Hindi ka na nakatali sa kanila. Ngunit ang katahimikan namin ay naputol nang tumunog ang telepono sa loob ng suite. Si Ricardo. Gusto niyang makipagkita sa huling pagkakataon sa library ng mansyon upang ibigay ang mga huling dokumento ng restoration. Nang bumalik ako sa mansyong yun, ang paligid ay tila isang sementeryo ng mga alaala. Ang mga mamahaling muebles ay natatakpan na ng puting tela at ang mga pader na dati ay puno ng mga sining ay blangko na. Natagpuan ko si Ricardo sa gitna ng library, nakatitig sa The Weeping Madonna na ngayon ay malinis na at nagniningning ang mga kulay. Ang huling obra maestrang ginawa ko para sa kanila. Maribel, ang tawag niya. Ang kanyang boses ay tila isang pagsusumamo. Hindi na siya lumapit, tila alam niyang wala na siyang karapatang pumasok sa aking personal na espasyo. Ibinigay ko na ang lahat ng kailangan mo. Ang mansyong ito ay isusubasta na bukas. Wala na kaming matitirhan. Bakit mo ako pinatawag, Ricardo? Ang tanong ko, ang aking boses ay nanatiling matatag sa kabila ng mabilis na pagtibok ng aking puso. Gusto ko lang sabihin na tama ka. Ang sabi niya habang dahan-dahang lumuluhod sa sahig. Ang tunog ng kanyang mga tuhod sa kahoy ay tila isang huling paghampas ng martilyo sa isang pako. Ako ang tunay na depektibo, hindi sa katawan, kundi sa puso. Hinayaan kong diktahan ng iba ang buhay ko hanggang sa mawala ang pinakamahalagang bahagi nito, ikaw. Tinitigan ko siya. Ang lalaking dati ay tila isang higante sa aking paningin. Ngayon ay tila isang maliit na batang naliligaw. Ang pagsisisi ay isang sining na laging huli ang dating Ricardo. Noong gabing iyon, hindi mo lang ako itinapon sa baha. Itinapon mo ang lahat ng pagkakataon natin.
Maaari ba tayong magsimula muli? Kahit bilang magkaibigan lang, kahit sa pinakamalayong paraan? Ang tanong niya, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa mga luhang hindi na niya mapigilan. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya, ngunit sa halip na hawakan siya, kinuha ko ang aking mga huling gamit sa mesa. Ang amoy ng pintura at turpentine ay tila huling paalam ko sa silid na ito. Ang sining na binasag mo, Ricardo, ay nabuo ko na muli. Pero ang sining na yon ay hindi na para sa'yo. Ang Maria Isabela na nakikita mo ngayon ay hindi na kailangan ang iyong tawad para maging buo. Tumalikod ako at nagsimulang maglakad palabas. Ngunit bago ko marating ang pintuan, narinig ko ang kanyang huling tanong. Isang tanong na tila isang huling hininga ng isang namamatay na pag-asa. Mahal mo pa ba ako, Maribel? Kahit katiting na lang. Huminto ako sa may pintuan. Ang hangin sa pasilyo ay malamig. Humahaplos sa aking mukha. Ang sagot ko ay hindi nagmula sa galit, kundi sa isang katotohanang matagal ko nang tinanggap sa kailaliman ng aking gabi sa Paris. Ang pag-ibig, Ricardo, ay parang kulay sa isang painting. Kapag hinayaan mong mabura ng ulan, kahit gaano mo pa subukang ipinta muli, ang texture nito ay hinding-hindi na magiging pareho. Lumabas ako ng mansyon nang hindi nililingon ang kanyang paghagulgol. Ngunit sa paglabas ko, nakita ko si Vanessa na nakatayo sa may gate. Bitbit ang kanyang mga maleta. Mukha siyang miserable, walang kahit isang alahas sa kanyang katawan. Tinitigan niya ako, hindi nang may galit, kundi nang may inggit na tila nais niyang maging ako. Saan ka pupunta ngayon? Ang tanong ko sa kanya ng dahan-dahan. Saan man na walang balderrama? Ang sagot niya ng may pait. Pero ikaw, Maria, paano mo nagagawang maglakad ng ganyan pagkatapos ng lahat ng ito? Dahil ang bitbit ko ay ang sarili ko, Vanessa. Hindi ang mga kasalanan ng ibang tao. Sumakay ako sa sasakyan kung saan naghihintay si Lorenzo. Habang dahan-dahang lumalayo ang sasakyan sa mansyon, tinitigan ko ang aking sarili sa salamin. Ang Maria Isabela na nakikita ko ay hindi na ang biktima ng kahapon. Ngunit habang binubuksan ni Lorenzo ang isang bote ng wine para ipagdiwang ang aming pag-alis, napansin ko ang isang kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Tila mayroon siyang itinatagong isang huling piraso ng puzzle na hindi ko pa alam. May problema ba, Lorenzo? Ang tanong ko, ang aking puso ay nagsisimulang kabahan muli. May isang tawag ako na natanggap mula sa Paris kanina, Maria. Ang sabi niya, ang kanyang boses ay tila isang babala. Ang pamilya ni Ricardo. Mayroon pa silang isang itinatagong ari-arian na hindi kasama sa bankruptcy. Isang ari-arian na nakapangalan sa iyo 3 taon na ang nakalilipas nang hindi mo alam. Napatitig ako sa kanya. Anong ari-arian? Isang lupain sa Tagaytay. Ang lupain kung saan matatagpuan ang sining na pinakaiingatan ng iyong ama. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay naging mas malalim. Bakit may lupain pa na nakapangalan sa akin? At anong sining ang tinutukoy ni Lorenzo na iniwan ng aking ama? Ang paglalakbay na akala ko ay tapos na, ay tila meron pang isang huling yugto na kailangan kong harapin. Ang simoy ng hangin sa Tagaytay ay may hatid na kakaibang lamig. Isang uri ng ginaw na hindi nanunuot sa buto, kundi tila humahaplos sa mga sugat ng nakaraan upang ito ay patuyuin. Nakatayo ako sa gitna ng isang malawak na hardin na puno ng mga puting rosas. Ang lupain na lingid sa aking kaalaman ay matagal na palang nakapangalan sa akin. Ayon kay Lorenzo, ito ang huling hiling ng aking ama bago siya pumanaw. Isang santuwaryo para sa kanyang kaisa-isang anak. Malayo sa ingay at dumi ng mundo. Sa gitna ng hardin ay may isang maliit na gazebo, kung saan nakahanda ang isang maliit na bonfire. Ang apoy ay sumasayaw, lumilikha ng mga kulay kahel at dilaw na anino sa paligid. Inilabas ko mula sa aking bag ang isang piraso ng papel.
Ang orihinal na pekeng medical certificate na naging dahilan ng aking pagpapatalsik. Ang mga salitang baog at walang silbi ay tila mga lason na matagal nang dumadaloy sa aking mga ugat. Tapos na ang kanilang kapangyarihan sa iyo, Maria. Ang mahinang sabi ni Lorenzo habang lumalapit siya sa akin. Hawak niya ang isang tasang mainit na tsaa at ang kanyang presensya ay tila isang matatag na pader na nagbibigay sa akin ng proteksyon mula sa anumang bagyo. Tinitigan ko ang papel. Ang bawat letra doon ay nagpapaalala sa akin ng bawat gabi na umiyak ako sa sahig ng banyo. Nagtatanong sa Diyos kung bakit ako binigyan ng depektibong katawan. Ngayon, sa harap ng apoy, ang lahat ng iyon ay tila isang malabong panaginip na lamang. Dahan-dahan kong binitiwan ang papel. Habang ito ay nahuhulog patungo sa mga nagbabagang uling, naramdaman ko ang paghinto ng oras. Ang apoy ay mabilis na lumamon sa puting papel. Ginagawa itong itim na abo na kalaunan ay tinangay ng hangin. Ang tunog ng paglamon ng apoy sa kasinungalingan ay ang pinakamasarap na musika na narinig ko sa loob ng maraming taon. Wala na ang bulong ko habang ang huling piraso ng abo ay nawawala sa dilim. Wala nang Maribel na pwedeng saktan. Wala nang Maribel na kailangang humingi ng tawad sa mga bagay na hindi naman niya kasalanan. Hinarap ko si Lorenzo. Sa ilalim ng liwanag ng buwan at ng apoy, ang kanyang mga mata ay nagniningning ng may katapatan na kailanman ay hindi ko nakita kay Ricardo. Hindi niya ako tiningnan bilang isang proyekto o isang sining na kailangang ayusin. Tiningnan niya ako bilang isang babaeng buo at sapat. Maria, ang simula ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay tila isang malambing na himig. Kinuha niya ang aking mga kamay. Ang init ng kanyang palad ay tila nagbibigay ng bagong buhay sa aking pakiramdam. Sa loob ng 3 taon, pinanood kitang bumuo muli ng mga sining na sirana. Pinanood kitang maging matatag sa harap ng mga taong nagtangkang gumuho sa iyo. Ngunit sa lahat ng sining na nakilala ko, ikaw ang pinakapaborito kong obra maestra. Napahinto ang aking paghinga. Ang paraan ng kanyang pagtitig ay tila nagpapabagal sa tibok ng mundo. I don't want to be just the man who saved you anymore. Pagpapatuloy niya habang dahan-dahang lumuluhod sa isang tuhod sa ibabaw ng damuhan. Gusto kong maging katuwang mo sa pagpinta ng bawat bukas. I want to be the one who wakes up next to you, seeing the colors of your soul every single day. Inilabas niya ang isang maliit na pelus na kahon. Nang buksan niya ito, isang simpleng singsing na may asul na sapiro ang nagniningning sa gitna. Let me be the frame that protects your heart forever, Maria Isabela. Will you marry me? Ang katahimikan ng gabi sa Tagaytay ay napuno ng tunog ng paghinga ko na tila naghahanap ng hangin. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis, ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng ligaya na tila ngayon ko pa lamang naramdaman. Ang bawat pait na naranasan ko sa kamay ni Ricardo ay tila naglaho, napalitan ng isang matamis na katiyakan. Yes, Lorenzo. Ang aking sagot, ang aking boses ay puno ng emosyon. Yes. Isinuot niya ang singsing sa aking daliri at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang huling lamat ng aking puso na tuluyan ng naghihilom. Binuhat niya ako at inikot. Ang tunog ng aming mahinang tawa ay humalo sa huni ng mga kuliglig sa paligid. Ito ang sining ng pagpapatawad sa sarili, ang pagtanggap na karapat-dapat kang mahalin muli ng buo at tapat. Ngunit habang kami ay nakayakap sa isa't isa, tila may isang pamilyar na pakiramdam na gumapang sa aking katawan. Isang kakaibang pagkahilo na hindi ko maipaliwanag at ang biglang pagtalas ng aking pangamoy sa bango ng mga rosas sa paligid. Ayos ka lang ba? Ang tanong ni Lorenzo nang mapansin ang aking biglang pagtigil. Medyo nahihilo lang ako, Lorenzo. Baka sa lamig lang ng hangin. Ang sagot ko. Ngunit sa kailaliman ng aking isipan,
May isang kutob na nagsisimulang mabuo. Isang kutob na maaaring maging huling sorpresa ng tadhana sa aking bagong buhay. Sa malayo, ang mga ilaw ng syudad ay kumukutitap. Tila mga saksi sa aking muling pagkabuhay. Ngunit habang hinahaplos ko ang aking tiyan nang hindi sinasadya, isang tanong ang pilit na sumisilip. Maari kaya na ang milagrong ipinagkait sa akin noon ay ngayon pa lamang ibibigay, sa panahong hindi ko na ito inaasahan? Hindi pa tapos ang laban na ito, Maribel. Kung babagsak ako, sisiguraduhin kong kasama kitang lulubog sa impyernong ginawa mo para sa amin. Ang bulong na yon ni Doña Imelda ay tila isang sumpa na nananatiling nakabaon sa hangin ng National Gallery. Gabi na, at ang buong gusali ay balot na ng katahimikan, maliban sa mahinang ugong ng air conditioning na nagpapanatili ng tamang temperatura para sa mga sining. Nakatayo ako sa harap ng The Weeping Madonna, ang huling gabi bago ang formal na turnover nito sa gobyerno. Ang bawat haplos ng aking pinsel sa nakalipas na mga linggo ay nagbigay ng bagong buhay sa birhen, ngunit sa dilim ng gallery, ang kanyang mga mata ay tila nagbababala sa akin. Naramdaman ko ang isang kakaibang panginginig sa aking batok. Ang tunog ng marahang pagkaladkad ng sapatos sa marmol na sahig ay umalingaw-ngaw mula sa dulo ng pasilyo. Hindi ito ang matatag na hakbang ng mga security guard. Ito ay mabagal, mabigat, at puno ng puot. Sino ang nandoon? Ang tanong ko, habang mahigpit kong hinawakan ang aking palette knife. Ang tibok ng aking puso ay naging kasing bilis ng mga patak ng ulan sa labas. Mula sa mga anino ng malalaking column, lumabas ang isang figura na halos hindi ko na makilala. Si Doña Imelda. Ang kanyang buhok na dati ay laging maayos, ay gulo-gulo ngayon. Ang kanyang marangyang terno ay marumi at lukot-lukot. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng baliw na galit, na tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang nawasak na pagkatao. Tignan mo ang iyong sarili. Ang wika ng matanda, ang boses niya ay paos at tila nanggagaling sa isang hukay. Nagtagumpay ka, di ba? Maria Isabela, ang sikat na restorer. Habang kami ay namumulubi sa kalsada, ikaw ay nagniningning dito. Pero alam mo, Maribel, ang sining ay madaling sirain. Gaya ng buhay mo. Sa ilalim ng madilim na ilaw, nakita ko ang kinang ng isang matalim na bagay sa kanyang kamay, isang cutter. Huwag kayong lalapit, Doña Imelda. Ang babala ko, habang pilit kong pinapakalma ang aking sarili. Wala na kayong mapapala rito. Ang paghihiganti ay hindi maibabalik ang yaman nyo. Wala na akong pakialam sa yaman. Ang sigaw niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa malaking silid, tila isang sugatang hayop. Ang gusto ko ay makita kang wasak. Gusto kong makita ang mukha mo kapag ang huling obra maestrang ito ay naging basahan na lamang. Mabilis siyang sumugod patungo sa painting. Ang bilis niya ay hindi akma sa kanyang edad. Tila hinihila siya ng purong kapuotan. Tumalon ako sa harap ng painting upang magsilbing kalasag. Naramdaman ko ang marahas na pagtulak niya sa akin. Ang tunog ng aming pagkakabangga ay lumikha ng isang mabigat na kalabog sa sahig. Bitawan niyo yan! Ang sigaw ko habang nakikipagbuno ako sa kanyang mga kamay. Naramdaman ko ang talim ng cutter na dumampi sa aking braso. Ang hapdi ay agad na gumuhit sa aking balat. Ngunit hindi ko binitawan ang kanyang mga kamay. Sa gitna ng aming pagpupumiglas, isang malakas na tunog ng pagpunit ng canvas ang umalingaw-ngaw sa silid. Ang aking puso ay tila huminto. Ang The Weeping Madonna, ang painting na pinagpuyatan ko, ang simbolo ng aking muling pagkabuhay, ay mayroon ng isang mahabang gilit sa gitna. Ha. Ngayon, tignan natin kung paano mo ito aayusin. Ang tawa ni Doña Imelda ay tila isang koro ng mga demonyo. Sisingilin ka ng gobyerno. Ikaw ang huling humawak nito. Ikaw ang sisirain ko. Binitawan niya ang cutter sa aking paanan
at mabilis na tumakbo patungo sa fire exit. Naiwan akong nakaluhod sa sahig, ang dugo mula sa aking braso ay dahan-dahang tumutulo sa marmol, humahalo sa mga anino ng gabi. Tumingin ako sa painting na punit na, at pagkatapos ay sa cutter na nasa harap ko. Eksaktong bumukas ang malaking pinto ng gallery at pumasok ang mga security guard, kasama si Lorenzo na may dalang pagkain para sa akin. Ang liwanag ng kanilang mga flashlight ay tumama sa akin. Isang babaeng duguan, may hawak na palette knife at nakaluhod sa harap ng isang sinirang pambansang yaman. Maria! Ang sigaw ni Lorenzo. Ang tunog ng kanyang mga mabilis na hakbang ay yumanig sa katahimikan. Ngunit bago pa man siya makalapit, ang mga guard ay humarang na sa kanya. "Huwag po kayong lalapit, sir! Miss Isabela, bitawan niyo ang hawak niyo." Tumingin ako kay Lorenzo. Ang aking mga mata ay puno ng luha at pagkalito. Ang bitag ni Doña Imelda ay perpekto. Sa paningin ng lahat, ako ang sumira sa painting dahil sa galit o sa isang hindi maipaliwanag na dahilan. Ang ebidensya ay nasa aking paanan at ang dugo sa aking braso ay tila isang selyo ng aking kasalanan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko muli ang matinding pag-alon ng sikmura ko. Ang pagkahilo ay naging mas matindi at ang lahat ay nagsimulang magdilim. Lorenzo. Ang huling bulong ko bago ako tuluyang bumagsak sa sahig. Habang papalapit ang mga kamay ng mga awtoridad sa akin, isang katanungan ang pilit na humahabol sa aking malay. Sa gitna ng bagong trahedyang ito, maililigtas ko pa ba ang aking dangal o tuluyan na akong lalamunin ng huling pagtatangka ng pamilyang Valderrama na ibaon ako sa limot? Wala kang kawala, Maribel. Ang bawat hibla ng ebidensya ay tumuturo sa iyo. Ang sining na sinira mo ay ang magiging rehas ng iyong bilangguan. Ang boses ng investigador ay tila isang malabong alingawngaw sa puting silid ng ospital kung saan nagkamalay si Maria. Ang amoy ng antiseptic ay humahalo sa amoy ng sarili niyang dugo na natuyo na sa kanyang braso. Nakasampay ang kanyang kanang kamay sa isang benda at ang bawat pintig ng kanyang sugat ay tila isang paalala ng malupit na halakhak ni Doña Imelda sa madilim na gallery. Hindi ko ginawa iyon. Ang mahinang tugon ni Maria, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Sinubukan ko siyang pigilan. Sinubukan kong iligtas ang birhen. Sapat na ang pagsisinungaling, Miss Isabela. Ang singhal ng pulis habang inilalabas ang mga posas. Natagpuan ka sa crime scene na may hawak na patalim. Ang bawat anggulo ay laban sa iyo. Ngunit bago pa man dumampi ang malamig na bakal sa balat ni Maria, bumukas ang pinto ng silid nang may lakas na yumanig sa buong paligid. Pumasok si Lorenzo. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. At sa likuran niya ay ang head of security ng National Gallery. Hawak ni Lorenzo ang isang maliit na tablet. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng puot na para lamang sa mga taong nagtatangkang saktan ang kanyang mahal. Ibagsak mo ang mga posas na yan kung ayaw mong mawalan ng trabaho ngayong gabi. Ang malamig na utos ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ang awtoridad nito ay sapat para mapahinto ang lahat. Inakala niyo ba na ang isang tulad ni Maria Isabela ay papasok sa isang gallery ng walang sapat na proteksyon? Inilapag ni Lorenzo ang tablet sa ibabaw ng lamesa sa harap ng investigador. Doon, sa isang malinaw na video footage, ay nakita ang lahat. Ang pagpasok ni Doña Imelda mula sa fire exit na sadyang iniwanang bukas, ang kanyang marahas na pagsugod, ang cutter na nagniningning sa dilim, at ang desperadong pagsisikap ni Maria na magsilbing kalasag para sa painting. Malinaw na malinaw ang bawat galaw, hanggang sa huling sandali na sinira ng matanda ang canvas at tumakas. This was recorded by a hidden infrared camera na ipinalagay ko para protektahan ang trabaho ni Maria, paliwanag ni Lorenzo
Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humaplos sa noo ni Maria. Ang sining ng paninira ni Doña Imelda ay nakuha sa kamera ng buong buo. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang madilim at masukal na eskinita sa labas ng mansyon, natagpuan ng mga pulis si Doña Imelda. Nakaupo siya sa putikan, yakap-yakap ang isang lumang frame ng painting na wala ng laman. Ang kanyang tawa ay tila isang nakakakilabot na himig ng isang taong tuluyan na ring nabasag ang kaisipan. Ang karma ay hindi dumating sa anyo ng kidlat, kundi sa anyo ng isang dahan-dahang pagkabaliw sa gitna ng kahihiyan. Akin ang lahat. Akin ang Madonna. Hindi niyo ako pwedeng kunin. Ang sigaw ni Imelda habang kinakaladkad siya ng mga pulis patungo sa patrol car. Ang tunog ng mga posas na sumasara sa kanyang mga kamay ay ang huling tunog ng kanyang kapangyarihan. Wala ng Donya, wala ng Balderrama. Isa na lamang siyang bilanggo ng sarili niyang puot. Pumasok si Ricardo sa presinto ng gabing iyon. Ang kanyang mukha ay tila isang guho ng isang dating magandang gusali. Nakita niya ang kanyang ina sa likod ng rehas, sumisigaw at nagwawala. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, ang mga kamay na hinayaan ang lahat ng ito na mangyari. Ang bawat sentimo ng kanilang yaman ay kinuha na ng gobyerno at ang kanyang pangalan ay naging isang malaking mantsa sa kasaysayan. Tapos na ang lahat, Mama. Ang tanging nasabi ni Ricardo bago siya tuluyang tumalikod. Sa pagkakataong ito, hindi na siya ang biktima. Siya ang hukom na nagpasyang iwanan ang laso ng kanyang nakaraan. Bumalik si Lorenzo sa kwarto ni Maria sa ospital. Ang silid ay tahimik na ngayon. Ang tanging naririnig ay ang rhythmic na tunog ng monitor ng kanyang puso. Umupo si Lorenzo sa tabi niya at hinalikan ang kanyang mga kamay. Wala na siya, Maria. Doña Imelda will face the consequences of her actions. At ang The Weeping Madonna, mayroon akong mga kaibigan sa Louvre na handang tumulong sa atin para ayusin ito muli. Everything will be fine. Ngunit si Maria ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kisame. Isang luha ang dahan-dahang dumaloy mula sa kanyang mga mata, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang uri ng paglaya na hindi niya maipaliwanag. Lorenzo? Ang mahina niyang tawag, ang pakiramdam na ito. Tila ba ang lahat ng piraso ng buhay ko ay unti-unti nang bumabalik sa tamang pwesto? Eksaktong pumasok ang isang doktor. Ang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng isang maliit na ngiti. Hawak nito ang mga resulta ng blood test ni Maria na ginawa bago siya bigyan ng gamot. Miss Isabella, Mr. Sandoval. Ang bati ng doktor, inilapag niya ang folder sa paanan ng kama. Nais ko lang ipaalam na ang iyong pagkahilo at panghihina sa gallery ay hindi lamang dahil sa stress o sa sugat mo. Napatingin si Lorenzo sa doktor, ang kanyang pagkakahawak sa kamay ni Maria ay humigpit. Ano ang ibig mong sabihin, Doc? Congratulations, ang sabi ng doktor. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na koro ng pag-asa. You are 8 weeks pregnant, Maria. Ang milagrong sinabi nilang hindi mangyayari ay heto na, buhay na buhay sa loob mo. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing sagrado ng isang simbahan. Tumingin si Maria kay Lorenzo at sa gitna ng kanyang mga luha, isang ngiti ng purong kaligayahan ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting kailanman ay hindi kayang sirain ng kahit sinong Balderrama. Ang pinakamalaking paghihiganti sa tadhana ay hindi ang kamatayan ng kaaway, kundi ang paglikha ng bagong buhay sa gitna ng mga abo. Ang sikat ng araw sa aking silid sa Tagaytay ay tila isang banayad na haplos na gumigising sa aking diwa. Wala na ang mabigat na pakiramdam ng takot, wala na ang amoy ng luma at madilim na pasilyo ng mansyon ng mga Valderrama. Sa halip, ang hangin ay amoy sariwang damo at ang halimuyak ng mga bulaklak na kusa nang namumukadkad sa aking hardin. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking tingin sa aking tiyan. Doon, sa kailaliman ng aking pagkatao,
ay may isang mabilis at matatag na ritmo, isang tibok na tila maliliit na kabayo na tumatakbo sa loob ng aking sinapupunan. Ito ang himig na sinabi nilang kailanman ay hindi ko maririnig. Ang bawat sipa ng buhay sa loob ko ay tila isang malakas na sampal sa lahat ng kasinungalingan ni Doña Imelda at sa kawalan ng paninindigan ni Ricardo. "Breakfast is ready, my queen." Ang boses ni Lorenzo ay nanggaling sa pintuan. Pumasok siya bitbit ang isang tray ng sariwang prutas at gatas. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng ligaya na tila sapat na upang punan ang lahat ng kulang sa aking buhay. Umupo siya sa gilid ng kama at maingat na inilapag ang tray bago niya hinawakan ang aking kamay. Kumusta ang pakiramdam ng munting restorer natin sa loob? Ang biro niya habang dahan-dahang itinititig ang kanyang muka sa aking tiyan upang makinig. Ang init ng kanyang hininga sa aking balat ay nagdulot ng isang pamilyar na kilig, isang pakiramdam na dati ay akala ko'y para lamang sa mga kwento sa libro. Malakas siya, Lorenzo. Parang ang tatay niya. Ang sagot ko ng may ngiti. Hinaplos ko ang kanyang buhok at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng salitang tahanan. Pagkatapos ng ilang buwan, muli akong tumayo sa harap ng The Weeping Madonna sa National Gallery. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako ang babaeng duguan at sugatan. Ang painting ay maingat na naidikit muli ang mga punit. At ang bawat hibla ng canvas ay muling pinagdugtong sa pamamagitan ng aking mga kamay at ng tulong ng mga dalubhasa mula sa Paris. Ang gilit na ginawa ni Doña Imelda ay naging isang halos hindi na makitang linya, isang peklat na nagsisilbing patunay ng katatagan ng sining. "You did it, Maria," wika ni Lorenzo habang nakatayo kami sa harap ng obra maestra sa gitna ng isang espesyal na exhibit. "Ang sining na ito ay gaya mo. Mas naging maganda at mahalaga dahil sa mga pagsubok na pinagdaanan nito." Sa di kalayuan, nakita ko ang isang pamilyar na figura. Si Ricardo. Nakasuot siya ng simpleng polo. Malayo sa mga mamahaling suit na dati niyang ipinagmamalaki. Nakatayo siya sa likuran ng maraming tao, tinitignan ng painting, at tinitignan ako. Ang aming mga mata ay nagtagpo, ngunit sa pagkakataong ito, wala na akong naramdamang kaba o galit. Ang nakita ko sa kanyang mga mata ay ang isang malalim at walang hanggang pangungulila. Hindi siya lumapit. Alam niya ang kanyang lugar. Sapat na sa kanya ang makita mula sa malayo na ang babaeng itinapon niya ay ngayon ay isang nagniningning na bituin na hindi na niya kailanman maabot. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad palabas ng gallery kasabay ng paglaho ng huling anino ng aking nakaraan. Inanunsyo ko rin sa araw na yon ang pagtatayo ng Maribel Foundation, isang santuwaryo para sa mga kababaihang nakaranas ng pang-aabuso at maling akusasyon sa loob ng kanilang sariling mga tahanan. Gagamitin ko ang aking yaman at ang aking sining upang bigyan sila ng bagong simula. Gaya ng ibinigay sa akin ni Lorenzo, ang bawat babae ay isang obra maestra. Ang pahayag ko sa harap ng mga mamamahayag. Maari tayong mapunit, maaari tayong madungisa ng mga kasinungalingan, ngunit hanggat mayroon tayong lakas na bumuo muli, hinding-hindi tayo mawawalan ng halaga. Nang matapos ang exhibit, naglakad kami ni Lorenzo sa labas ng gallery. Ang gabi ay maliwanag at ang mga bituin sa langit ay tila mga talsik ng pintura sa isang higanting canvas ng universo. Hinawakan ni Lorenzo ang aking baywang. Iniingatan ang bawat hakbang ko dahil sa bigat ng aking dinadala. "Handa ka na ba para sa susunod na kabanata, Maria?" tanong niya. Habang tumitigil kami sa ilalim ng isang malaking puno ng acacia. "Higit pa sa handa, Lorenzo." Ang sagot ko. Isinandal ko ang aking ulo sa kanyang balikat. Pinapakinggan ang matatag na tibok ng kanyang puso. Dahil sa pagkakataong ito, hindi na ako naghahanap ng mga piraso ng kahapon. Ang binubuo ko na ngayon ay ang obra maestra
ng ating kinabukasan. Ang tunog ng banayad na hangin sa mga dahon ay tila isang bulong ng pag-asa. Wala ng baha, wala ng unos. Ang tanging natitira ay ang malinaw na sikat ng buwan na nagbibigay ng liwanag sa aming landas patungo sa isang buhay na punong-puno ng kulay, pag-ibig at tunay na katarungan. Sinasabi nila na ang sining ay walang buhay, ngunit sa gabing ito, ang bawat kulay sa pader ay tila humihinga kasabay ng aking puso. Nakatayo ako sa harap ng isang malaking salamin sa loob ng backstage ng National Museum. Ang babaeng nakatingin sa akin ay hindi na ang Maribel na nakayuko at puno ng takot. Ang Maria Isabela na nasa harap ko ngayon ay nakasuot ng isang mahabang gown na kulay ginto. Ang kanyang balat ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw at ang kanyang tiyan ay kapansin-pansin na ang bilog. Isang buhay na patunay na ang mga kasinungalingan ng nakaraan ay wala ng kapangyarihan. Ngayong gabi ang aking pinakamalaking solo exhibit, ang koleksyon na pinamagatang ang pagkabuhay. Ang bawat painting sa gallery ay naglalarawan ng isang yugto ng aking paglalakbay mula sa dilim ng Unos sa Maynila hanggang sa malamig na sining ng Paris at sa huli, ang makulay na paghilom sa Tagaytay. You look breathtaking, Maria. Ang boses ni Lorenzo ay puno ng paghanga habang lumalapit siya sa akin. Isang malambot na halik ang idinampi niya sa aking noo bago niya inilapat ang kanyang palad sa aking tiyan. Naramdaman ko ang mabilis na sipa ng aming anak. Tila ba sumasali rin ito sa aming katuwaan? Handa na ang lahat sa labas. Ang mundo ay naghihintay na makita ang iyong huling obra maestra. Lumabas kami sa Grand Hall. Ang tunog ng marahang palakpakan ay umalingaw-ngaw sa malawak na silid. Isang musika ng pagkilala na dati ay pangarap ko lamang. Ang mga kolektor, ang media, at ang mga taong dati ay tumitingin sa akin ng mababa, ngayon ay nakatitig ng may respeto. Sa gitna ng silid, ang The Weeping Madonna ay nagniningning. Ang kanyang mga mata ay tila nakangiti na ngayon pagkatapos ng lahat ng nangyari. Ngunit may isang painting na kumuha ng atensyon ng lahat. Isang self-portrait na ginawa ko nitong huling buwan. Ipinapakita nito ang isang babaeng may mga gintong linya sa kanyang muka at katawan. Isang inspirasyon mula sa kintsugi, ang sining ng pag-aayos ng basag na porselana gamit ang ginto. Ipinapakita nito na ang ating mga sugat at lamat ay hindi dapat itago, kundi dapat ipagmalaki dahil ito ang nagpapatatag at nagpapaganda sa atin. Sa di kalayuan, malapit sa exit, nakita ko ang isang pamilyar na anino. Isang lalaking nakayuko, tila isang estranghero sa mundong ito. Si Ricardo, walang Vanessa sa tabi niya. Wala nang Doña Imelda na nagdidikta sa bawat galaw niya. Narinig ko sa mga balita na si Doña Imelda ay nananatili na sa isang mental facility. Kausap ang mga pader na hindi sumasagot, habang si Ricardo ay nagtatrabaho na bilang isang simpleng ahente para mabayaran ang mga huling utang ng kanilang pamilya. Nagtagpo ang aming mga mata sa huling pagkakataon. Walang galit sa aking puso, tanging isang malalim na pakiramdam ng distansya. Ang lalaking minsan ay naging sentro ng aking universo ay isa na lamang malabong alaala sa gilid ng aking paningin. Dahan-dahan siyang tumango, isang tahimik na pagkilala sa aking tagumpay, bago siya tuluyang lumabas at nilamon ng dilim ng gabi. Maria, kailangan nating magbigay ng maikling pahayag, bulong ni Lorenzo, habang inaakay niya ako patungo sa gitna ng entablado. Humarap ako sa lahat. Ang bawat paghinga ko ay puno ng kalayaan. Ang bawat salita ko ay nagmula sa kailaliman ng aking kaluluwa. Ang sining ay hindi lamang tungkol sa kagandahan. Ang simula ko, ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na hall. Ang sining ay tungkol sa katotohanan. Maraming taon akong nanirahan sa isang kasinungalingan. Naniniwalang ako ay kulang.
Naniniwalang ako ay depektibo, ngunit natutunan ko na ang ating halaga ay hindi itinatakda ng mga taong sumisira sa atin. Ang ating halaga ay nagmumula sa kung paano natin pinipiling buuin muli ang ating sarili mula sa mga piraso ng kahapon. Hinawakan ko ang aking tiyan at tiningnan si Lorenzo na nakatayo sa aking tabi ng may pagmamalaki. Hindi na ako ang babaeng itinapon sa baha. Hindi na ako ang babaeng baog sa paningin ng mundo. Ako ay si Maria Isabela at ang buhay na itinatayo ko ngayon ay ang aking pinakadakilang obra maestra. Ang tunog ng malakas na palakpakan ay tila isang malakas na dagundong ng tagumpay na yumanig sa buong museo. Ang bawat ilaw ng kamera ay tila mga bituin na bumagsak sa lupa upang bigyan ako ng ningning. Ngunit higit sa lahat ng ito, ang pinakamahalagang bagay ay ang kapayapaan sa loob ng aking dibdib. Nang matapos ang gabi, naglakad kami ni Lorenzo palabas, bitbit ang aming mga pangarap at ang bagong buhay na paparating. Habang tinitignan ko ang National Museum sa aking likuran, napangiti ako. Ang mga lamat sa aking puso ay naroon pa rin. Ngunit ngayon, ang bawat lamat na yon ay puno na ng ginto. Hindi na ako isang piraso ng kahapon. Ako na ang reyna ng aking kasalukuyan at ang arkitekto ng aking magandang kinabukasan. 2 taon ang lumipas na parang isang banayad na agos ng ilog sa gitna ng kagubatan. Dito sa aming tahanan sa Tagaytay, ang bawat umaga ay nagsisimula sa tunog ng maliliit na hakbang sa kahoy na sahig at ang matamis na tawa ng isang batang ang pangalan ay kinuha sa sining, si Rafael. Ang kanyang mga mata ay kasing talas ng kay Lorenzo. Ngunit ang kanyang mga ngiti ay nagtataglay ng liwanag na tila nanggaling sa lahat ng mga panalangin inalay ko noong ako ay wala pang matakbuhan. Nakatayo ako sa aming malawak na beranda, tinitignan ang tanawin ng Bulkang Taal na tila isang tahimik na saksi sa aming kapayapaan. Ramdam ko ang mainit na yakap ni Lorenzo mula sa aking likuran. Ang kanyang baba ay maingat na nakapatong sa aking balikat. Ang bango ng kapeng barako ay humahalo sa amoy ng mga sariwang pino sa paligid. Malalim na naman ang iniisip mo, Maria. Bulong ni Lorenzo, habang ang kanyang kamay ay dahan-dahang humahaplos sa aking braso. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin, Lorenzo. Sagot ko ng may ngiti. Sinasabi nila na ang sining ay pagbabalik sa orihinal na anyo, pero natutunan ko na ang pinakamagandang sining ay ang paglikha ng isang bagong anyo mula sa mga dating nasira. Mabandisas ang mga mo sa Bosari. Nabalitaan ko kamakailan na si Ricardo ay naninirahan na sa isang maliit na bayan sa probinsya. Nagtatrabaho siya sa isang maliit na hardware store na mumuhay ng tahimik at malayo sa ingay ng Makati. Si Doña Imelda naman ay nananatili sa loob ng kanyang sariling mundo sa pasilidad. Tinitignan ang kanyang mga kamay na tila ba may hinahanap na mga alahas na wala na doon. Ang kanilang kwento ay natapos na sa isang tuldok ng pagsisisi habang ang sa akin ay nagsisimula pa lamang sa isang makulay na kuwit. Napagtanto ko na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan na kailangang bumalik ang lahat sa dati. Ang pagpapatawad ay ang pagpapasya na huwag nang hayaan ang bigat ng nakaraan na diktahan ang bilis ng iyong mga hakbang sa hinaharap. Pinatawad ko na si Ricardo, hindi dahil karapat-dapat siya, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Tumingin ako kay Rafael na ngayon ay abala sa paglalaro ng kanyang mga wooden blocks sa damuhan. Lumapit siya sa amin, bitbit ang isang piraso ng kahoy na may guhit ng isang bituin. "Mama, look! I fixed it!" Ang sigaw ng bata. Ang kanyang boses ay puno ng inosenteng pagmamalaki. Napaiyak ako ng bahagya. Mga luhang hindi na nagmula sa hapdi, kundi sa purong pasasalamat. Pinulot ko ang aking anak at hinalikan siya sa pisngi. Ang buhay ay tunay na isang obra maestra na patuloy nating pinipinta araw-araw. May mga bahagi na madilim,
May mga bahagi na puno ng pagkakamali. Ngunit hanggat mayroon tayong pag-ibig na magsisilbing liwanag, hinding-hindi tayo mawawalan ng kulay. Sa bawat babaeng nakikinig sa aking kwento, nais kong malaman nyo, ang iyong mga lamat ay hindi kakulangan. Ang iyong mga sugat ay hindi katapusan. Gaya ng isang basag na painting na muling nabuo, ikaw ay mas matatag, mas mahalaga, at mas maganda ngayon kaysa noong hindi ka pa nasusubok ng panahon. Ang sining ng buhay ay ang sining ng pag-asa. At sa gitna ng bawat unos, tandaan mo na palaging may isang Lorenzo na handang sumagip sa iyo, o mas mahalaga, mayroong isang Maria Isabela sa loob mo na handang bumuo muli sa sarili mong pagkatao. Ang bawat piraso ng kahapon ay naging bahagi na ng aking kasaysayan, ngunit ang aking bukas ay isang blankong canvas na punong-puno ng walang hanggang posibilidad. Dito, sa ilalim ng asul na langit ng Tagaytay, natagpuan ko na ang aking huling pahinga, ang aking tunay na tahanan, at ang aking pinakadakilang tagumpay. Machi,